Anak ng dating hostess, si Olivia. Kaya kahit naaakit sa kanya si Jack, ay binaliwala nito ang damdamin. Hindi matanggap ni Jack na iibig siya sa isang anak ng dating hostess. Ayaw niyang mabahira ng putik ang kanilang malinis na pangalan. Pero nang sapilit ang kunin ni Emilio, si Olivia ay biglang nagising si Jack sa katotohanan. Mahal niya si Olivia kahit anak pa ito ng isang hostess. Pero paano pa niya papatunayan ang kanyang tapat na hangarin kay Olivia ngayong bihag na ito ni Emilio? Maliit pang bata si Olivia ay tampulan na siya ng mga panunukso at panlalait ng mga tao dahil ang kanyang ina ay isang hostess. Wala siyang nakilalang ama at tanging ang kanyang ina lamang ang mag-isang nagtataguyod sa kanilang tatlong magkakapatid. Nang magkaedad ang kanyang ina, ay ipinasya nito na bumalik sa Samar sapagkat mas gusto nitong manatili sa sariling bayan kung saan ito nagkaisip at lumaki. 15 anyos siya nang magbalik sila sa lugar na iyon. Nanilbihan ng kanyang ina sa mga Mindiola bilang kusinera dahil hindi na ito pwede pang magtrabaho sa club. Siya ang panganay kaya siya ang inaasahan ng kanyang inay na makakatulong nito sa pag-aasikaso sa dalawa pa niyang nakababatang kapatid habang nagtatrabaho ito sa kastilyo ng mga Mindiola. Olivia, tulungan mo ako sa pagluluto ko ngayon sa kastilyo. Medyo masama ang aking pakiramdam kaya nahihirapan akong magkikilos. Pabayaan mong si Nelly ang maiwan dito para magbantay kay Jopet. Wala namang pasok ang mga kapatid mo. Wika ni Aling Gunding sa kanya ng umagang iyon. Opo, inay, sagot ni Olivia sa ina bago siya bumangon at nagmamadaling nag-ayos ng kanyang sarili. 5:00 pa lang ng madaling araw, ngunit kailangan na nilang magtungo sa kastilyo dahil ang kanyang ina ang magluluto ng almusal para sa mag-anak na Mindiola. Excited naman siya sapagkat ngayon lang siya makakapasok sa loob ng tahanan ng mga Mindiola. Pagkatapos niyang magbihis, ay nagmamadali na silang mag-ina na nagtungo sa trabaho nito. Naipagluto na nito ng almusal si Nella at Jopet. Kaya wala na silang intindihin sa pagkain ng kanyang dalawang nakababatang mga kapatid. Bilisan mo ang paglalakad at baka tanghaliin tayo, sabi ng kanyang inay habang naglalakad silang dalawa. Inay, hindi ko kaya magalit ang amo niyo kapag nakita nila na kasama niyo ako ngayon? Tanong niya sa ina. Hindi magagalit ang ngayon kapag nalamang masama ang pakiramdam ko. Mabuti na iyong malaman mo ang aking mga gawain doon para kung sakaling tumuloy ang pagsama ng aking katawan, ay ikaw na muna ang pansamantalang hahalili sa akin. Sagot nito. 5:30 nang makarating sila sa kastilyo ng mga Mindiola, kaya lalong nagmadali ang kanyang ina sa paghahanda ng almusal. Mabilis ang kanilang mga kilos at kabisado na rin naman niya ang lulutuin ng kanyang ina, kaya madali nilang naihanda ang almusal ng mag-anak na Mindiola. Pasado 6:00 ay nakapaghain na silang mag-ina, kaya lumabas muna siya sa kusina dahil hindi naman siya kailangan doon. Ang mga katulong na ang bahalang magsilbi ng pagkain at pwede na silang magpahinga matapos niyang hugasan ang mga kasangkapang pinaglutuan ng kanyang inay. Naglakad-lakad siya at nagmasid sa buong paligid. Napakaganda naman ng kanilang hardin. Sana ay may ganito rin kami kaluwang na espasyo para makapagtanim din ako ng mga halaman. Bulong ni Olivia sa hangin habang patuloy lang siya sa kanyang paglalakad. Ng mga oras na iyon ay katatapos lang mag-jogging ni Jack at napansin nito si Olivia habang naglalakad sa malawak na hardin. Hindi nito kilala ang dalagita na kilala nito ang dalaga dahil kahalintulad na siya ng mga kababaihang namumukadkad na. Naakit itong lumapit sa kanya lalo na nang makita nito ang matamis niyang ngiti habang sinasamo niya ang halimuyak ng mababangong mga bulaklak. Hi, ako si Jack. Bisita ka ba namin? Malakas ang loob na tanong ng binata kay Olivia. Nagulat siya at hindi niya inaasahan na may nakakita pala sa kanya. Hello, hindi po ako bisita. Anak ho ako, ni Aling Gunding, ang inyong kusinera. Sagot ni Olivia kay Jack. Bagaman at nagandahan si Jack sa kanya, ay agad itong nadismaya nang malaman na anak pala ng isang kusinera ng mga ito. Sorry, akala ko ay bisita ka namin. Sige, mauna na ako sa iyo. Halata ang pagkadismayang sabi nito sa kanya. Nagkibilt-balikan na lang si Olivia
Nang talikuran agad siya ni Jack. Sayang, gwapo pa naman pero mukhang suplado. Ani niya, habang nagmamadaling nagtungo si Jack sa kanyang kwarto para maligo. At hindi niya alam kung bakit nakadama siya ng panghihinayang na ang babaeng nasa kanilang hardin ay anak ni Aling Gunding na kanilang kusinera. Bago siya tuluyang pumasok sa banyo, ay muli siyang tumanaw sa kanilang hardin kung saan niya iniwan ang babaeng mukhang diyosa ng mga bulaklak. Muli niyang namasdan ng babaeng hindi niya alam kung ano ang pangalan dahil agad niyang iniwan ang malaman niya na anak ito ng kanilang kusinera. May kakaiba itong karisma na agad na nakatawag sa kanyang pansin pero hindi na niya dapat pag-aksayahan ng panahon ng dalaga sapagkat batid niya ang masamang reputasyon ni Aling Gunding. Nagtataka nga siya kung bakit tinanggap ng kanyang mga magulang si Aling Gunding nang mag-apply ito bilang tagapagluto ng kanilang pagkain samantalang alam naman ng mga ito na dating hostes ang huli sa Maynila. Bakit ko ba ababalahin ang isipan ko sa walang kwentang bagay? Anya bago siya pumasok sa banyo. Pagkatapos niyang maligo at magbihis, ay muli siyang bumaba para kumain ng almusal. Inabutan na ni Jack ang kanyang mga magulang sa dining room. Jack, maupo ka na at kumain, masiglang sabi ng kanyang ina. Ma, alam niyo ba ng papa na kasama ni Aling Gunding ang kanyang anak? Tanong ni Jack sa mga magulang matapos siyang dumulog sa hapagkainan. Hindi. Maikli at tila walang interes na sagot ng kanyang ina. Nakita ko siya sa hardin. Allowed ho bang magpunta rito ang kanyang mga anak? Halatang iritadong tanong niya sa mga magulang. Wala nang masama kung magsama man ang kanyang anak si Gunding. Wika naman ang kanyang papa. Bigla siyang napasimangot nang marinig ang sinabi ng kanyang papa at lalo siyang nakadama ng pagkainis kay Aling Gunding sapagkat alam niya na alam din ng iba nilang mga katulong ang tungkol sa nakaraan ng kanilang kusinera. Jack, may problema ka ba iho? Tanong ng kanyang ina nang makita nito ang reaksyon ng kanyang mukha. Wala naman ho. Kaya lang parang naiinis ako sa tuwing maiisip ko na ang ating kusinera ay isang dating hostess. Sagot niya sa ina. Jack, hindi mo dapat kainisan si Gunding. Gusto na niyang magbahagong buhay at nais niyang buhayin sa pamamagitan ng sarili niyang sikap ang kanyang mga anak. Paliwanag sa kanya ng kanyang papa. Bakit ngayon lang niya naisip na magpakahirap para buhayin ang kanyang mga anak? Dahil huba sa matanda na siya at wala ng lalaki ang gustong bumili sa kanyang katawan. Inis na wika niya dahil iyon naman talaga ang laman ng kanyang isip. Jack, hindi ka dapat na humusga sa kalooban ng ibang tao. Ano man ang dahilan, ay gusto kong malaman mo na gusto kong maging daan ang ating pamilya tungo sa pagbabagong buhay ni Gunding, sabi ng kanyang papa. Ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang pagkain at hindi na siya muli pang nagkomento tungkol sa kanilang kusinera. Bago dumating ang oras ng pananghalian, ay talagang masama na ang pakiramdam ni Aling Gunding kaya napilitan na itong magpaalam kay Doña Susana habang nakaalalay si Olivia sa kanyang ina. Bakit pumasok kapag yung masama na palang pakiramdam mo? Sana ay nagpasabi ka na lang para makapagpahinga ka na. Wika naman ni Doña Susana sa kanyang ina. Alam ko naman ho na walang ibang magluluto ng inyong pagkain dahil wala na ang dati ninyong kusinera. Sagot dito ng kanyang inay. Kaya ko pa namang magluto ng aming pagkain at may mga katulong naman na tutulong sa akin. Sabi pa ng mabait na Doña. Senyora, ito na lang aking anak na si Olivia ang pansamantang papalit sa akin. Anang kanyang inay. Marunong na ba siyang magluto? Marunong po akong magluto ng mga dipotaheng ulam. Simula pa ho kasi sa aking pagkabata ay tinuruan na ako ng inay. Magalang na sagot ni Olivia sa kanilang amo. Ilang taon ka na ba, Olivia? 15 po. Nakangiting sagot niya dito. Napakabata mo pa pala. Pero kung titingnan ka, ay parang dalagang-dalaga ka na. Natutuwang sabi nito sa kanya. Huwag po kayong mag-alala dahil sanay na ho akong magluto at hindi po mapapahiya ang inay sa inyo kahit na bata pa po ako. May halong pagmamalaking sabi niya sa butihing Doña. Pero ipapahatid ko na sa aming driver ang iyong inay para makapagpahinga sila. Ipinahatid nga ni Doña Susana ang kanyang inay sa driver ng mga ito. Binigyan din ito ng pambili ng gamot ang kanyang inay, kaya napalis ang kanyang pag-aalala. Pansamantalang ipinaubaya ni Doña Susana ang pagluluto sa kanyang mga kamay at sinigurado naman niya na hindi siya mapapahiya dito. Ilang araw na ang nakalipas pero hindi pa rin gumagaling ang karamdaman ni Aling Gunding at sa palagay ni Olivia
ay kailangan ng magpatingin sa doktor ng kanyang inay. Inay, kailangan nyo nang magpatingin sa doktor. Ilang araw na ang lagnat na iyan, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo gumagaling, sabi ni Olivia sa ina ng gabing iyon. Anak, may gamot naman akong iniinom, kaya hindi ko na kailangang magpatingin sa doktor. Bukod doon ay wala tayong pera na gagastusin sa pagpapadoktor ko. Malaki pa ang advance payment ko kina Don Alfonso kaya wala tayong mapagkukunan ng pera. Malungkot na sagot ni Aling Gunding. Inay, mauunawaan naman ho siguro tayo na Don Alfonso at Doña Susana kung muli tayong makikiusap sa kanila para makapagpagamot kayo. Giit ni Olivia sa kanyang ina. Saka na lang ako magpapatingin sa doktor. Muling sagot nito. Inay, tama si Ate Olivia. Kailangan ninyong magpa-doktor dahil baka kung ano na ang sakit ninyong iyan. Baka nakakalimutan ninyo ang dati ninyong trabaho at malaki ang posibilidad na may kaugnayan doon ang nararamdaman ninyo ngayon. May pagkabrutal na sabi ni Nelly sa kanilang ina. Nelly, ano ang nalalaman mo sa ganyang bagay samantalang 13 anyos ka pa lamang? Biglang nandilat ang mga mata ng tanong dito ng kanilang ina. Inay, hindi ako kahapon ipinanganak. Kaya alam ko na ho ang ganyang bagay. Mas mabuti na ang makapagpatingin na kayo kaagad para malaman natin kung dapat ba kaming mag-iingat para huwag mahawa sa sakit ninyo. Walang takot na wika ni Nelly. Nelly, nawawalan ka na yata ng galang sa ating ina. Saway naman niya sa kapatid. Bakit Ate Olivia? Dapat ba nating igalang ang babaging naging dahilan kung bakit tayo isinilang sa mundong ito? At siyang naging dahilan din kung bakit tayo nalilibak ng halos lahat nang nakakaalam sa madilim na nakaraan ni inay. Masama ang loob na tanong ng kapatid sa kanya. Siya pa rin ang ating ina, kaya hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa kanya. Pasensya na Ate Olivia, pero gusto ko lang malaman ng inay ang kahiyang dinaranas natin dahil sa pagkakaroon natin ng inang mababa ang uri ng pagkababae. Kung maaari nga lamang ay pipili ako ng aking magiging ina dahil hindi ko kayang sikmurain ang mga panlilibak na naririnig ko. Sa tuwing malalaman ng ibang taong nakakakilala sa akin na anak ako ng isang dating hostess. Pasik ng wika ng kapatid sa kanya. Nelly anak, hindi ko kagustuhan ang nangyari sa akin. Bunga lamang iyon ng kahirapan at kagustuhan ko na mabuhay kayong magkakapatid. Umiiyak na wika ng kanilang inay. Dapat ay hindi kayo pumayag na mabuntis ng kung sinong lalaki para ipanganak pa kami. Umiiyak at masama ang loob na sabi nito sa kanilang ina. Nelly, may sakit ang inay kaya huwag mo na siyang bigyan pa ng sama ng loob. Pakiusap niya sa kapatid. Kahit ano pa ang gawin ninyo ng inay, ay nakatatak na sa ating pagkatao ang marumi niyang nakaraan. Tanggapin mo na lang ang ating pinagmulan at sikapin mong maging malinis ang iyong katawan. Alam mo na mali ang nakaraan, kaya huwag mo na tayong dugtungan ng kinabukasan. Pangaral niya sa kapatid. Inay, pumayag na kayong magpagamot at ako na lang ang bahalang makiusap kina Don Alfonso at Doña Susana. Hiling naman niya sa ina. Wala nang nagawa si Aling Gunding kung hindi ang pumayag sa kanyang kagustuhan. Muli nga siyang nagsabi ng pera sa kanilang amo at hindi naman siya pinahindian ng mga ito. Nagawa niyang patingnan sa isang mahusay na doktor ang kanyang ina at hinihintay na lamang nila ang resulta ng Segres test na isinagawa dito malaman kung ano ang tunay na karamdaman ng kanyang ina. Lingid naman kay Jack ang mga nangyayari, kaya nagtaka ang binata kung bakit madalang nitong makita si Aling Gunding. At sa halip ay Ma, bakit madalang ko huyatang makita si Aling Gunding? Interesadong tanong ni Jack sa ina nang hapong iyon habang naghahanda siya sa pagpunta sa isang party. May sakit si Gunding at anak niyang si Olivia ang pansamantala niyang kahalili sa kanyang trabaho. Walang anumang sagot sa kanya ng ina. Olivia, pangalan ngayon lang yata niya narinig. Ang ibig ho ba niyong sabihin ay anak niyang dalaga na nagluluto ng ating mga pagkain. Matagal na, siguro ay 2 linggo na. Lihim siyang napangiti at humanga nang malaman niya na ang magandang dalaga pa lang iyon ang nagluluto ng lahat ng kanilang mga pagkain. Bakit? May reklamo ka ba sa lasa ng ating mga pagkain? Wala naman ho. Sa katunayan ay pawang masasarap ang pagkain na titikman ko nitong mga huling araw. Sa palagay ko nga ay mas masarap ang magluto si Olivia sa kanyang ina. Ang ganda naman ng kanyang pangalan. Hindi napigilang sabi niya sa ina. Bagay na bagay sa kanya ang kanyang pangalan. Magandang babae si Olivia at sa tingin ko ay may dugong Espanyol siya dahil sa makinis at maputi niyang kutis.
Biglang napalis ang ngiti niya sa mga labi nang marinig ang sinabi ng ina. Walang kinikilalang ama si Olivia at alam niya na maging si Aling Gunding ay hindi rin alam kung sino ang ama ng mga anak nito. Aalis na ho ako. Paalam niya sa ina para matapos ng pag-uusap nila tungkol kay Olivia. Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo, bilin sa kanya ng kanyang mama. Nagmamadali na siyang lumulan sa kanyang kotse at kahit na gusto niyang makita si Olivia, ay pinigilan niya ang kanyang sarili na abangan ito sa pag-uwi kahit alam niya na malapit na itong umalis. Nang mga oras na iyon, ay naglalakad na si Olivia pa uwi. Maaga siya nagpaalam upang maasikaso pa niya ang inang may sakit na alam niyang hindi naman iniintindi ni Nelly. Bagaman at medyo madilim na ang buong paligid, ay kilalang-kilala rin siya kung sino ang babaeng naglalakad na nasa unahan ng sasakyan nito. Nilampasan nito si Olivia ngunit hindi pa ito nakalalayo nang biglang magbago ang isipan ng binata. Inihinto ni Jack ang kotse nito di kalayuan sa kanya bago ito bumaba at hinintay siyang makalapit. Pauwi ka na ba? Tanong ni Jack kay Olivia nang malapit na siya sa kinapaparabdahan ng sasakyan nito. Bagaman at nabigla siya dahil hindi niya inaasahan na makikita ang binata na nakatayo sa gilid ng kotse nito. Habang hinihintay ay nagawa niyang sumagot ng maayos. Oho, bakit ho ninyo na itanong? Sagot ni Olivia kay Jack habang patuloy lang siya sa kanyang paglalakad. Sumakay ka na at ihahatid na kita sa inyo. Wika nito. Naku, huwag na ho at baka may pupuntahan pa kayo at makaabala lang ako sa inyo. Magalang na tanggi niya sa binatang amo. Hindi kita hihintayin dito kung maaabala ako. Nakangiting sabi nito sa kanya. Napatigil siya sa kanyang paghakbang at kahit na panakaw ay mabilis niya itong sinulyapan. Pinigil niya ang kanyang sarili na kiligin sapagkat alam niya na bata pa siya para sa mga ganoong bagay. At wala siyang karapatan na hangaan ang angkinitong kakaisigan. Magkaiba ang kanilang mundong ginagalawan at kahit na sa panaginip ay alangan siya rito. Tititigan mo na lang ba ako? Tanong nito sa kanya na siyang nakapagpabalik sa kanyang katinuan. Sasakay na ho ako para mapabilis ang aking pag-uwi. Biglang kinabang sabi niya sa binata dahil hindi niya namalayang na tinititigan na pala niya ang angkinitong kagwapuhan na sa una pa lamang niyang pagkikita ay kanya nang hinangaan. Magaling na ba ang inay mo? Tanong nito habang mabagal na pinatatakbo ang kotse na kanilang kinalululanan. Hindi pa ho, kiming tugon niya sa binatang amo. Napatingnan mo na ba si Aling Gunding sa doktor? Oho, at hinihintay ko na lang ang resulta ng mga series of tests na ginawa sa kanya. Olivia, pwede ba kitang maimbitahang mamasyal? Ako ho, iimbitahin ninyong mamasyal? Hindi naniniwalang tanong niya dito. Ikaw nga at wala ng iba. Hindi ho siguro pwede dahil may trabaho ako sa inyo. Hindi ba at day off mo kapag araw ng linggo? Day off ko nga ho pero hindi ako maaaring sumama sa inyo dahil marami din ho akong gagawin sa bahay. Dahilan niya dito kahit ang totoo ay malaya naman siyang makakaalis kung gusto niya. Muling nakadama ng pagkainis si Jack dahil sa kanyang naging kasagutan. Hindi ito sanay na tinatanggihan sapagkat ang lahat ng babaeng imbitahan nito ay agad na nagpapaunlak dito. Olivia, bigyan mo naman ng pagkakataon ng sarili mo na makapaglibang. Masama din naman ang tao na puro na lang trabaho. Senyorito Jack, mahirap lamang ho kami kaya wala kaming karapatan sa sinabi ninyong paglilibang. Kailangan naming magtrabaho araw at gabi para matagun namin ang aming mga pangangailangan. Binigyan ni Jack ng masamang kahulugan ang sinabi niya na kailangan niya magtrabaho sa araw at gabi. Kapag nakipagkaibigan ka sa akin, ay hindi mo nakakailanganing magtrabaho sa gabi. Ako na ang bahala sa iyo at hindi ka magsisisi. Wika nito hindi naman niya binigyan ng masamang kahulugan dahil alam niya na malinis ang pagkatao nito. Hayaan ninyo at magpapaalam ako kay inay. Huwag mo nang ipaalam sa inay mo na sasama ka sa akin sa mamasyal. Basta sa linggo, ng alauna ng hapon, ay hihintayin kita sa may kanto, sa malapit sa bahay ninyo. Sabi nito sa kanya na para bang hindi na siya pwedeng tumanggi. Sa mismong tapat ng kanilang bahay nito inihinto ang sasakyan. Umibis siya at nagpasalamat, pero hindi na niya nagawang. Napangiti naman si Jack habang nagmamaneho siya papunta sa party na kanyang dadaluhan. Isipin pa lang na magkakaroon siya ng pagkakataon na maipasyal at makasama ng matagal si Olivia ay may kakaibang kaligayahang pumupuno sa kanyang dibdib.
Ilang linggo nang ginugulo ng babaeng iyon ang kanyang damdamin at isipan. At ayaw man niyang aminin sa kanyang sarili, ay alam niya na may pagtingin siya sa dalaga. Ang tanging nakakapigil lang sa kanya para suyuin ito ay ang kaalamang anak ito ng isang hostess at alam niya na may putik din ang pagkatao ng dalaga. Hindi imposible na ang tinutukoy nitong trabaho sa gabi ay kagaya rin ng dating trabaho ng ina nito. Hindi niya nanaisin na magkaroon ng kaugnayan sa isang babaeng namamasada sa gabi. Dagan nga lamang at malakas ang udyok ng kanyang damdamin bilang isang lalaki. Iniisip niya na kung ipagbibili din lang ni Olivia ang katawan nito sa ibang lalaki, ay siya na lang ang permihang bibili. Nakahanda siyang magbayad kahit magkano. Maangkin lang niya ito at gagawin niya ang lahat para siyang ang lalaking makinabang dito hanggat hindi siya nagsasawa sa dalaga. Maaaring sa ganoong paraan ay maibsan ang paghahangad niya na makasama at makapiling ito ng matagal. Dala ni Jack ang isipin tungkol kay Olivia hanggang sa makarating siya sa party at hindi nalingid sa kaibigan niyang si Joven ang kanyang katamlayan. Jack, kasama ka ba namin? Pabirong tanong ni Joven sa kanya dahil ito ang may kaarawan. Pasensya na pare, inugulo lang ng isang babae ang aking isipan kaya ako nagkakaganito. Hinging paumanhin ni Jack sa kaibigan. Naiintindihan ko na kung bakit ka matamlay. Kilala ko ba ang babaeng nagpapagulo sa iyong isipan? Muling tanong nito sa kanya. Olivia ang kanyang pangalan, ngunit hindi mo siya kilala. Mukhang interesting ang babaeng iyon at unique ang kanyang pangalan. Ngayon lang ako nakarinig ng pangalang ganyan. Joven, hindi mo naman siguro ikagagalit kung uuwi na ako. Total hindi naman ako nag-i-enjoy dahil iba ang nasa isipan ko. At nakakahiya naman sa mga bisita mo. Kung makahalatanin nila na wala ako sa mood, ikaw ang bahala. Ang mahalaga ay dumating ka at hindi mo nakalimutan ang birthday ko. Sagot nito sa kanya. Happy birthday na lang ulit. Aniya. Mantala hindi makatulog si Olivia ng gabing iyon. Si Jack ang laman ng kanyang isipan at ang usapan nila sa darating na linggo. Bagaman at kinakabahan siya sa gagawing pagsama dito sa pamamasyal, ay may nararamdaman din naman siyang pananabik dahil iyon ang kauna-unahan siyang makikipag-date. Crush na crush niya ang kanyang amo, pero hindi niya yun kayang iparamdam sa binata. 15 pa lang siya at hindi pa dapat na magkaroon ng seryosong damdamin sa isang lalaki. Subalit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa paghanga sa taglay na kagandahang lalaki ni Jack. Dala niya ang excitement na nararamdaman sa buong linggong nagdaan hanggang sa dumating ang araw ng kanilang tipanan ng lalaking laman ng kanyang puso at isipan. Mabuti naman at hindi mo ako pinaghintay ng matagal. Nakahinga ng maluwag na sabi ni Jack sa kanya matapos siyang sumakay sa kotse nito. Nakakahiya nga ho sa inyo. Late ako ng 20 minutes. Pinamumulahan ng mga pisnging sabi ni Olivia sa binata. Walang problema. Kailangang maghintay ako ng matagal basta makasama lang kita ngayon. Puno ng pananabik na sagot nito sa kanya bago pinaandar ang makina ng sasakyan. May hatid na kasiyahan sa kanyang puso ang sinabi nito. Olivia, may boyfriend ka na ba? Tanong nito habang naglalakbay silang dalawa patungo sa lugar na ito lang ang nakakaalam. Wala pa ho. Kiming sagot niya sa binata. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, pwede bang alisin mo na ang paghungo sa akin? Hindi pa naman ako matanda dahil 22 pa lamang ako at marahil hindi tayo nagkakalayo ng edad. Sabi nito sa kanya. Ngiti at tangulang ang kanyang naging kasagutan. Ayaw niyang malaman ito ang kanyang edad sa takot na mawalan ito ng gana sa kanya. Saan ba tayo pupunta? Naisip niyang itanong sa binata. Kakain muna tayo ng merienda pagkatapos ay pupunta tayo sa park para kahit papano ay makapag-unwind naman tayong dalawa. Pero wala akong dalang malaking pera. Inosenteng sabi niya dito. Olivia, ako ang lalaki at natural lang na ako ang gumastos sa date natin. Buko doon, ako ang nagyaya, kaya ako ang bahala sa iyo. Biglang napangiting sabi nito. Nawala na siya ng kibo at itinuon na lang niya ang kanyang pansin sa lugar na kanilang dinaraanan. Lihim namang nagtatawa ang binata dahil nalaman ito na napaka-ignorante pa niya sa mga ganoong klase ng lakad. Kumain sila ng merienda sa isang class na restaurant, pagkatapos ay nagtungo sila sa isang park. Nagkwentuhan silang dalawa habang kumakain sila ng popcorn at umiinom ng soft drinks. Masayang masaya si Aresa at pansamantala niyang nakalimutan ang kanyang mga problema sa pamilya. Naging masaya din naman si Jack at hindi niya na malaya ng paglipas ng mga oras. Sapagkat libang na libang ito sa pakikipag-uwi. Ang pamamasyal na iyon ay muling naulit hanggang sa maging palagay na
ang kalooban ni Olivia kay Jack. Maligaya na sana si Olivia, ngunit nang malaman niya ang resulta ng series of tests sa kanyang inay, ay parang bumagsak ang langit at lupa sa kanyang mga balikat. Positive si inay sa HIV virus. Ayun daw ang dahilan kung bakit pabalik-balik ang kanyang lagnat. Bukod doon, mahina na ang immune system ng inay, kaya maaaring hindi lang basta lagnat ang sakit na dadapo sa kanya. Sabi ni Nelly kay Olivia, "Diyos ko, ano ang dapat natin gawin?" Matindi ang kaba sa dibdib na tanong niya sa kapatid. "Gusto kang makausap ng doktor ni inay para may paliwanag daw niya sa iyo ang mga dapat gawin," wika ni Nelly sa kanya. Bukas na bukas din ay magpapaalam ako kina Don Alfonso at Doña Susana para makausap ko ang doktor ni inay. Pilit nagpapakatatag na sabi niya sa kapatid. Kinabukasan nga ay nagpaalam si Olivia sa kanilang amo pagkatapos niyang magluto ng almusal. Malubha ba ang karamdaman ng iyong inay at ipinatatawag ka ng kanyang doktor? Nahahabag na tanong ni Don Alfonso kay Olivia. Bukas ko pa humalalaman kung ano ang tunay na sakit ni inay. Magalang na sagot niya dito. Olivia, tanggapin mo ang halagang ito bilang tulong namin sa inyong mag-iina. Hindi iyan utang kaya wala kang dapat ipag-alala. Sabi naman ni Doña Susana sa kanya bago nito iniabot ang halagang 5,000. Maraming salamat ho sa inyo. Lubog na kami sa utang na loob at hindi ko ho alam kung paano ako makakaganti sa inyo. Nahihiya at pinangingiliran ng mga luhang sabi niya sa mag-asawa. Napakabuti ninyo sa amin. Olivia, huwag mong intindihin ang mga naitulong namin. Bukal yun sa aming kalooban. Ang mahalaga ay patuloy kang lumaban sa mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Ikaw ang panganay at ikaw ang magpapasa ng lahat ng bigat na darating. Pero nandito kami at nakahandang umalalay sa iyo. Iyon ay dahil sa nakikita naming kabutihan sa iyong kalooban. Malumanay ang tinig na sabi ni Doña Susana sa kanya. Napakabuti ninyo at umaasa ho kayo na hanggang sa wakas ay nakahanda akong maglingkod sa inyong pamilya. Tanging pangako na maaari niyang sabihin sa mga ito. Lumakad ka na para maaga kang makabalik. Ngunit kung sakaling hapusin ka, ay bukas ka na lang bumalik. Wika pa ni Don Alfonso na lalong nakadagdag sa paghanga at paggalang niya sa mga ito. Nang malaman ni Jack buhat sa kanyang ama ang tungkol sa naging problema ni Olivia, ay nakaramdam siya ng habag para sa dalaga. Nagkaroon din siya ng paghangad na makatulong dito at sa hindi niya maintindihang dahilan ay nakadama din siya ng pag-aalala sa dalaga. Alam niya na tanging ito lang ang naghahanap buhay para sa ina at sa dalawang kapatid. Kaya kung may malubhang karamdaman ng ina nito, ay nakasigurado siya na kailangan ni Olivia ng tulong. Inabangan niya ang pag-uwi ni Olivia upang malaman niya kung ano ang kalagayan ng ina nito. Olivia, tawag ni Jack sa dalaga ng makinring bumaba buhat sa isang pampasaherong jeep. Jack, bakit nandito ka? Tanong ni Olivia sa kanya. Hinihintay kita. Nalaman ko kay na mama at papa na ipinatawag ka ng doktor ni Aling Gunding. Bilang kaibigan ay gusto kitang tulungan kung may magagawa ako para sa iyo. Nangingislap ang mga tamatang sabi niya dito. Malubha ang lagay ni inay. Pero huwag kang mag-alala. Kaya ko pa naman. Sagot nito sa kanya. Are you sure na okay ka lang? Magsasabi ako sa iyo kung kailangan ko ng tulong. May lihim na galak ang puso nito nang malaman na nag-aalala siya rito. Muli niyang natitigan ang kagandahan nito. At kahit na pinapawis at halatang pagod, ay maganda pa rin ito sa kanyang mga paningin. May dumi ba ako sa mukha at ganyan na lang ang pagkakatingin mo sa akin? Tanong ni Olivia sa kanya. Alam mo bang napakaganda mo? Pabulong na sabi niya sa dalaga habang hinahaplos ng kanyang isang kamay ang makinis at mumula-mula nitong pisngi. Hinawakan niya ang isang kamay nito at pagkatapos ay pisinsil niya iyon. Ginanti naman ni Olivia ang pagpisil na ginawa niya, kaya nakakasigurado siya na unti-unti nang nahuhulog ang loob nito sa kanya. Paano? Aalis na ako. Paalam na dito matapos siguraduhin na okay lang ang kalagayan nito. Inihatid siya ng tanaw ni Olivia at nang mawala na sa paningin nito ang kanyang sasakyan, nakisakalang ito naglakad pa uwi. Anak, anong sabi ng doktor sa iyo? Sabik na tanong ni Aling Gunding kay Olivia sa pagbungad pa lang niya sa bahay. Kung ano ang sinabi ng doktor sa inyo kahapon, ay ganoon din ang sinabi niya sa akin. Sagot ni Olivia sa nanghihinang ina. Malapit na akong mamatay at alam ko na araw na lang ang aking hinihintay. Olivia, maging matatag ka at sana ay huwag mong pababayaan ng iyong mga kapatid. Wala na tayong kamag-anakan na maaaring tumulong sa inyo. Kaya kailangang matibay
kayo sa mga problema inyong kakaharapin. Pigil ang mga luhang sabi ni Aling Gunding sa panganay na anak. Inay, huwag kayong magsalita ng ganyan. Magdasal tayo at humingi ng tulong sa Diyos. Alam ko na hindi niya tayo pababayaan at maaari pa niya kayong pagalingin. Pagpapalakas loob niya sa ina. Kailang harapin natin ang katotohanan. Magaganap kung ano ang itinakda ng Diyos sa akin. Ngunit masakit pa rin sa aking kalooban na tanggapin ang aking kamatayan dahil may iiwan ko kayo na wala man lang kahit na konting pera. Inay, may konting pera pa ho ako kaya ibinili ko kayo ng mga gamot ninyo. Bumili din ho ako ng ilang prutas na kailangan niyo para lumakas ang inyong katawan. Pigil din ang pag-iyak na wika niya sa ina. Sa susunod ay huwag ka nang bibili ng gamot para sa akin. Wala rin namang mangyayari at sayang pa ang perang ibibili ng mga iyon. Ipatabi mo na lang para pa'y pambayad kaysa sa servisyo ng punerarya para sa akin. Blanco ang ekspresyon ng mukhang wika ng kanilang ina. Dahil sa narinig na sinabi ni Aling Gunding ay hindi napigilan ni na Olivia at Chopet ang kanilang mga sarili. Napaiyak sila ng malakas habang si Nela ay nakikinig lang at parang walang pakialam sa mga nangyayari. Huwag kayong umiyak mga anak. Kailangang maging makatotohanan tayong lahat para hindi naman masyadong masakit ang aking pagkawala. Ayokong mag-iwan ng malaking utang ng dahil lang sa aking pagpapagamot. Wala na rin namang lunas ang karamdaman ko. Kaya dapat na nating ilan sa ibang bagay ang perang gagastusin sa pagbili ko ng gamot. Muling sabi ng kanyang ina. Pero hahaba pa ang buhay ninyo kung masusuportahan ko kayo ng gamot at mga sariwang prutas. Isa pa, hindi ko yata makakaya na panoorin na lang kayo habang unti-unting kinakain ng virus ang inyong buong katawan. Umiiyak na wika niya dito. Olivia, ikaw ang panganay at sa'yo nakaatang ang malaking responsibilidad na may iiwan ko. Kaya kailangang sundin mo ako. Ayoko nang humaba pang aking paghihirap kung mamamatay din lang ako at sana ay maunawaan mo ang ibig kong mangyari. Pagaman at labag sa kanyang kalooban ang gustong mangyari ng kanyang ina, ay wala siyang nagawa kung hindi ang sundin ito. Nagpatuloy si Olivia sa kanyang paninilbihan bulang kusinera ng pamilya Menjola at sinikap niyang kalimutan ang kalungkutan na bunga ng nalalapit na pagpanaw ng kanyang ina. Lalo namang tumitindi ang nararamdaman ni Jack para sa kanya. Pero hanggang sa mga oras na iyon, ay hindi pa rin matanggap ng binata na hindi niya maaaring mahalin ito dahil sa maruming dugo na inaakala nito na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Araw ng linggo, muling sumama si Olivia sa pamamasyal kay Jack. Nais niyang maging masaya kahit na paminsan-minsan upang magkaroon siya ng sapat na lakas ng loob para gampanan ang kanyang tungkulin sa mga kapatid. Mabuti naman at pinakunlakan mo ako ngayon. Medyo matagal-tagal na rin magbuhat ng huli tayong magkasama sa pamamasyal. Sabi ni Jack sa kanya habang magkahawak kamay silang naglalakad sa park na dati nilang pinupuntahan. Jack, nais kong malibang sa araw na ito upang makalimutan ko ang lahat ng aking mga problema. Malungkot na sabi ni Olivia sa binata. Huwag ka nang malungkot. Nandito ako para umagapay sa lahat ng iyong mga suliranin. Masuyong wika nito na humaplos naman sa kanyang puso at damdamin na naghihirap ng mga sandaling iyon. Hindi siya tumutol ng yakapin siya ni Jack. Nadama naman ang binata ang init at lambot ng kanyang dibdib na umantig sa buo nitong pagkatao. Hinili sa iyo sa ang kubling lugar at pagkatapos ay mas pusok nitong hinalikan ang kanyang mga labi na basal at walang mumang. Sa simula ay patutudyo lang ang ginagawa ng mga labi nito upang turuan ng kanyang matamis na mga laban na dapat gawin. Ngunit nang madama nito ang kanyang pagganti, ay sinakop ng mapang-angka nitong mga labi ang kanyang buong bibig upang ipadama ang init na darama nito ng mga sandaling iyon. Para naman siyang tinatangay sa dako paroon, kaya nagawa niyang pantayan ang init ng mga halik nito. Olivia, napakaganda mo at gusto kita. Bulong nito sa kanya habang patuloy ito sa paghalik sa kanyang mga labi, pisngi at leeg. Jack, tama na. Baka may makakita sa atin. Bigla ang dating ng takot na sabi niya sa binata, sapagkat may nadama siyang kakaibang init sa pamamagitan ng mga halik at yakap nito sa kanya. Olivia, hindi mo ba ako gusto? Tanong nito habang patuloy ito sa paghalik sa kanyang leeg na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kiliti. Jack, please tama na. Muling pakiusap niya dito. Tumigil nga si Jack sa paghalik nito sa kanya, ngunit mahigpit naman itong hinawakan ang kanyang kamay. Pagkatapos ay mabilis itong naglakad pabalik sa sasakyan nito na nakaparada sa hindi kalayuan sa kanila. Jack, huwag kang magalit sa akin. Natatakot lamang ako na may makakita sa atin at akalain na isa akong kalad-karin. Sabi ni Olivia sa binata nang makasakay sa kotse nito. Olivia, gusto kita at huwag mo sana akong biguin.
Dahil malapit na akong mabaliw kapag hindi ka naging akin. Buong-buo ang tinig na wika nito. Pagkasabi noon, ay muli siyang niyakap at hinalikan nito. Pagkatapos ay naramdaman niya ang paglilikot ng mga kamay ng binata sa masiselang parte ng kanyang katawan. Gusto ng kanyang katawan ng halik at haplos ni Jack. Maging ang kanyang damdamin ay walang pagtutol. Ano man ang gawin nito sa kanya. Jack, huwag. Pakiusap niya dito matapos siya nitong mahubaran. Subalit bigyan na si Jack sa lahat ng kanyang mga pakiusap. Ganat na itong tinalo ng paghahangad sa kanyang kagandahan hanggang sa makuha ng binata ang pinag-iingatan niyang karangalan. At sa puntong iyon ay para itong nagising sa mahimbing na pagkakatulog. Ako ang hindi na ito nagawang ituloy ang sasabihin. Ikaw nga, at hindi ko pinagsisisihan ikaw ang unang lalaki sa aking buhay. Balit naganap ito sa maling panahon. Lumuluhang sabi niya kay Jack, ang lalaking una niyang hinangaan, unang inibig at unang nakaangkin sa kanyang pagkababae. Biglang nakadama ng panghihina si Jack matapos itong malaman na siya ay isang babaeng malinis at walang bahid dumas. Ayusin mo ng iyong sarili at uuwi na tayo. Utos na sa kanya matapos ang mahigit isang oras ng pagkakulong sa loob ng kotse nito. Jack, paano ako ngayon? Lakas loob na tanong niya sa binata dahil matapos ang naganap sa kanila ay alam niya na kapwa na sila may pananagutan sa isa't isa. Olivia, noong una pa man kitang makita ay naligalig na ako. Sa kagandahan mo, hindi ako mapalagay at palaging ikaw ang nasa aking isipan. Kaya ngayong may namagitan na sa atin ay mag-boyfriend na tayong dalawa. Simpleng sagot nito sa kanya, wala ka bang ibang sasabihin sa akin? Gusto kita at alam ko na gusto mo rin ako. Ano pa ang gusto mong sabihin ko? Ang nais ko lang malaman ay kung ano ang katayuan ko sa buhay mo ngayon. Mag-boyfriend tayong dalawa at hanggang gusto natin ang isa't isa ay magiging masaya tayo. Hindi ba dapat malaman ng mga magulang mo ang nangyari sa atin? Olivia, pareho natin ginusto ang naganap at labas sa usapan ng ating mga magulang. Basta gano'n na lang ba? Alalahanin na babae ako at malaki ang nawala sa akin. Hindi kita pinilit at nagustuhan mo rin naman ang aking ginawa. Hindi ba? Ganyan ba kababa ang pagkakakilala mo sa akin? Wala bang halaga sa iyong namagitan sa amin? Wala akong iniisip na masama. Ang akin lang ang pabayaan mo munang lumalim ang nararamdaman ko para sa iyo. Inihatid ni Jack si Olivia malapit sa bahay ng mga ito. Ngunit sinigurado niya na hindi siya makikita ng ina ito upang makaiwas siya sa iskandalo. Hindi naman inaasahan ng binata na nakabang sa kanyang pag-uwi ang kanyang mga magulang. Jack, gusto ka naming makausap ng mama mo. Sabi agad ni Don Alfonso sa kanya. Mabibigat ang kanyang mga hakbang habang patungo siya sa sala. Jack, totoo ba na magkasama kayong dalawa ni Olivia? Tanong sa kanya ng kanyang mama. Hindi ho. At bakit ko naman makakasama ang anak ng ating kusinera? Tanggi agad niya sa ina. Jack, huwag ka nang magkaila sa amin ng iyong ina. May nakakita sa inyo sa park habang magkahawak kamay kayo naglalakad patungo sa kotse mo. Ng kanyang ama, kaya hindi na niya nagawang tumanggi. Iho, gusto ko lamang ipaalam sa iyo na minor de edad pa si Olivia at kapag pinakaalaman mo siya, ay siguradong sa muntin lupa ka pupulutin. May babalang sabi ng kanyang ina. May kabang bumundol sa kanyang dibdib matapos marinig ang sinabi ng ina. Ngunit hindi siya nagpahalata sa kanyang mga magulang. Bakit ko naman ho pakikialaman ang babaeng iyon? Samantalang hindi ko naman siya girlfriend. Kunwang bali walang tanong niya sa mga magulang. Pinaaalalahanin ka lang namin. Alam mo bang 15 years at 8 months pa lang si Olivia? Muling sabi sa kanya ng kanyang ama. Lihim niyang naikuyom ang mga kamao. Hindi niya alam na napakabata pa ni Olivia sapagkat hinog na ang kagandahan ito sa kanyang mga paningin. Bukod doon ay naramdaman niya ang init at tamis sa kandungan ito na hindi nagawang ipagkaloob sa kanya ng mga babaeng nagkaroon ng kaugnayan sa kanyang buhay. Jack, kung binabalak mong ligawan si Olivia, ay ipagpaliban mo muna. Hintayin mo ang kanyang pagdadalaga at kapag sumapit na sa edad na 18, ay maaari mo na siyang ligawan. Parang nagpapaliwanag na sabi ni Don Alfonso. Wala siyang masabi dahil huli na ang mga apalaalang iyon sa kanya. Anak, hindi naman kami tutol kung si Olivia man ang babaeng minamahal mo. Mabait siyang bata, mapagmahal na anak, masipag at sa batang-batang edad. Responsable na sa buhay. Sabi naman ni Doña Susana, Mama, Papa, ipanatag ho ninyo ang inyong kalooban. Hindi ko naman ho nililigawan si Olivia. Nagkataon lang na nagkita mi kanina sa park. Hindi naman ho siguro masama kung kakausapin ko siya. Kibit balikat na sabi niya sa mga magulang na kunwang na walang namamagitan sa kanila ng dalaga na inakala niya na isa ng ganap na dalaga. Mabuti naman kung ganun.
Nakakahabag naman si Olivia. Kung hindi ka namin pagsasabihan dahil sa nabalitaan namin. May sakit ang kanyang ina at siya lang ang tanging inaasahan ng kanyang pamilya. Kaya hindi maganda kung ikaw pa ang lalaking makakasakit sa kanyang damdamin. Makahulog ang wika ng kanyang papa habang matiim itong nakatingin sa kanya. Napansin naman kaagad ni Aling Gunding ang pamumugto ng mga mata ni Olivia nang makita siya ng ina pagkatating niya galing sa kanyang pagbili ng kanilang mga pangangailangan sa bahay. Olivia, umiiyak ka ba? Tanong ni Aling Gunding sa anak. Napaiyak po ako dahil sa napanood kong pelikula sa TV. Sagot ni Olivia sa ina. Hindi ba't sa palengke ka nang galing? Paano ka nakakapanood sa telebisyon? Nagtatakang tanong ng ina sa kapatid. Napadaan po ako sa mga nagtitinda ng CD at isang pelikulang kasalukuyang pinanonood ng mga nagtitinda. Nakapanood ho ako dahil natawag ng palabas na iyon ng aking pansin. Pasensya na ho, inay. Paliwanag niya sa inay sabay panghingi ng paumanin sapagkat nang talagalan siya bago nakauwi. Naiintindihan ko. Kailangan mo rin namang makapaglibang dahil araw-araw ka nagtatrabaho. Isa pa napakarami mong obligasyong tinutupad at lapang lang na kahit paminsan-minsan ay makapamasyal ka naman. Nakakaunawang sabi ng kanyang ina. Maiwan ko muna ho kayo at magbibihis lang ako sandali. Pagkatapos ay magluluto na ako ng ating pagkain. Paalam niya sa ina matapos niyang iutos kay Nelly ang paghihiwa ng mga gulay na ilalako niya sa kanilagang baboy. Nang mapag-isa siya sa silid nilang dalawa ni Nelly, ay muling nagbalik sa kanyang alaala nang namagitan sa kanilang dalawa ni Jack. Pinigil niya ang sarili niya muling mapaiyak dahil ayaw niyang malaman ng kanyang ina na ang malaking problemang gumugol sa kanyang isipan. Kung kanina ay maligaya siya sa kaanamang muli silang magkikita at mamamasyal ni Jack, ngayon naman ay daig pa niyang namatayan, dala ng matinding kalungkutan sa kanyang nararamdaman. Hindi siya mahal ng binata, sapagkat kung mahal siya nito, ay hindi magagawang saktan ni Jack ang kanyang damdamin. Sa naganap sa kanila ay hindi ito nagdadalawang isip na sabihin sa kanya na itatayo nito ang kanyang karangalan at dapat ay pinangakuan man lang siya nito ng kasal. Wala rin siyang nadinig ng mga kataganang pag-ibig buhat sa mga labi nito na matagalan niyang inaasam na marinig. Huminga siya ng malalim upang mapigilan ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. Ayaw na niyang umiyak sapagkat nangangamba siya. Namahalata ng kanyang ina ang bigat ng kanyang dinadala. Pagkatapos niyang magpalit ng damit, ay hinarap niya ang pagluluto ng kanilang hapunan na parang walang nangyari. Balisa naman si Jack at hindi siya dalawin ng antok ng gabi niya. Nangangamba siya sa maaaring mangyari kapag nalaman ng kanyang mga magulang ang namagitan sa kanilang dalawa ni Olivia. Gusto tuloy niyang pagsisihan kung bakit pinakaalaman pa niya ang dalaga. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang walang katulad na kaligahang ipinagkaloob nito sa kanya, ay parang gusto niyang maulit muli ang naganap na iyon. Pero ngayong alam na niya kung gaano ito ka-inosente, ay kinikilabutan siya kung muli niyang uulitin ang pag-angkin dito. Wala itong muwang at siya ang nagsilbing maestro nito sa ganoong bagay. At ngayon ang pakiramdam niya ay isa siyang lawi na sumila sa isang sisiw. Halos mag-uumag na nang makatulog si Jack at dala niya ang kanyang kabalisahan hanggang sa magising siya kinabukasan. Nanlalalim yata ang mga mata mo. Hindi ka ba nakatulog? Tanong ni Doña Susana kay Jack habang kumakain sila ng almusal. Siguro ay iniisip ni Jack ang kanyang girlfriend kaya hindi siya masyadong nakatulog kagabi. May panunoksong sabi ng kanyang ate Dolores. Nagkataon naman na kulang ang tagasilbi nila sa pagkain, kaya si Olivia ang nakatulong ng kanilang mga tagasilbi sa hapag kay Ned. Dinig na dinig ito ang sinabi ng kanyang kapatid at nagkaroon tuloy siya ng pagnanais na kausapin ito at sabihin walang katotohanan ang sinabi ng kanyang ate Dolores. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi na dapat maulit ang naganap sa kanila at kailangan na rin niya itong iwasan alang-alang sa katahimikan nilang lahat. Balita ko ay maganda at sexy ang kasintahan mo ngayon, Jack. Bakit hindi mo siya ipinakikilala sa amin? Tanong naman sa kanya ng kanyang ate Anita. Hindi pa nagtatagal ang aming relasyon at sa palagay ko ay hindi pa rin siya handang humarap sa inyo sapagkat masyado pa siyang abala sa kanyang trabaho at pamilya. Pakikisakay naman ni Jack sa pagbibiro ng mga nakatatandang kapatid sabay sulyap ng panakaw kay Olivia. Napakagatlabi naman si Olivia matapos madinig ang kanyang sinabi. Naubuo sa isipan nito na talagang may ibang babae sa kanyang buhay ay ito ay ginawa lamang siyang pampalipas oras. Hindi niya alam kung bakit siyang nasaktan nang makita niya ang pangingilid ng mga luha ni Olivia na para makaiwas siya sa nararamdamang iyon ay pilit niyang itinaw ng atensyon sa pagkain. Lingid sa kaalaman nilang dalawa ay inoobserbahan ni na Don Alfonso at Doña Susana ang kanilang mga kilos
Bukod doon ay kinausap na rin ng mga ito ang hipag niyang si Anita, kaya batid na ng mga magulang ang namagitan sa kanilang dalawa ni Olivia. Nang matapos ang pagkain ng almusal ng pamilya Mindiola, ay agad nagtungo si Olivia sa hardin. Hindi na niya nakayanang pigilan ang bugso ng damdamin. Mahal na mahal niya si Jack at kamatayan ang katumbas ng malaman niya na may ibang babae itong minamahal. Si Jack naman ay nagmamadaling umalis upang magtungo sa trabaho nito at hindi tayo ito nag-aksen ng panahon na kausapin siya. Umiiwas din ang binata na may mahalata ang mga kasama sa bahay, kaya ganoon ang ginawa nito. Sinundaw naman ni Doña Susana si Olivia para kausapin ng masinsinan. Olivia, bakit ka umiiyak? May problema ka ba? Malumanay ang boses na tanong ni Doña Susana sa kanya. Wala ho. Naalala ko lang ang kalagayan ng inay. Pagkakailan niya sa butihing ina ni Jack. Naupo ang Doña sa kanyang tabi at pagkatapos ay hinagod nito ang kanyang likod. Dahil sa ginawa ng ina ng binata, ay hindi na niya nakayanan ang bigad ng suliraring kinikimkim niya sa dibdib. Umiiyak siyang yumakap dito at matagal sila sa ganoong ayos. Hanggang sa humupa ang kanyang damdamin. Olivia, magtapat ka nga sa akin. Kayo ba ni Jack ay may unawaan na? Tanong nito sa kanya sa tonong nagmamalasakit. Senyora, gusto ko hong maging tapat sa inyo. Subalit nais ko rin ho na malihim ang anumang ipagtatapat ko. Humihikbing sabi ni Olivia sa amo. Umasa ka na walang makakaalam ng ating pag-uusapan. Pangako nito sa kanya. Ang totoo ay hindi nagtapat ng pag-ibig sa akin si Jack. Basta niyaya niya akong mamasyal at pagkatapos ay pareho ang pahiwatig niya sa akin ang tungkol sa kanyang damdamin. Na-develop naman ho ang aking paghanga sa kanya at nauwi yun sa pag-ibig hanggang sa may mamagitan ho sa aming dalawa. Nahihiya at na kayo kung pagtatapat niya dito ng buong katotohanan. Ang ibig mong sabihin ay may nangyari sa inyong dalawa ni Jack? Pagliliwanag nito dahil parang hindi nito mapaniwalaan na naganap ang ganon sa kanila ng anak nito dahil napakabata pa niya. Mahal ko si Jack kaya hindi ko siya magawang tanggihan. Kailan pa nangyari ito? Kahapon lamang ho. Olivia, ano mo ba ang maaaring mangyari kapag nalaman ito ng inay mo at nagreklamo siya dahil minor de edad ka pa? Bigla ang dating ng pag-aalala sa dibdib nito bilang isang ina. Senyora, huwag po kayong mag-alala. Hindi malalaman ini ang namagitan sa aming dalawa ni Jack. Mahal ko ho ang anak ninyo at hindi ko ho gugustuhin na mapahamak siya. Ilimihim na lamang ho natin ang nangyari at pipilitin ko na iwasan siya. Ano ang ibig mong sabihin na iiwasan mo si Jack? Alam ko na hindi niya ako mahal at maaaring naakit lang ho siya sa akin. Kaya natukso siya na ang kriminal ko. Iiwasan ko na ho siya simula ngayon at kapag nakakita ako ng ibang trabaho, ay alis na ho ako dito. Hindi ko gustong maging sagabal sa anumang gustong gawin ng lalaking mahal ko. At ayaw kong mapilitan siya na panagutan ang lahat ng dahil lamang sa isang obligasyon. Puno ng kapaitang sagot niya sa niya. Magagawa mo iyon para kay Jack. Ang lahat ay kaya kong gawin para sa kanya. May mapait na ngiti sa mga labing sabi niya. Pero paano ka na ngayong wala na ang iyong iniingatang daman? Bahala na po. Basta tayong dalawa lamang mo. Hanggang sa opisina ay dala ni Jack ang kanyang pagkabalisa. Hindi iyon nalimit kay Joven. Jack, hanggang ngayon ba ay ginugulo pa rin ni Olivia ang iyong isipan? Nanunuksong tanong ni Joven sa kanya. Napakalaking problema ang napasukan ko at hindi ko alam kung paano ito malulusutan. Sagot ni Jack sa kaibigan. Ano bang problema ang sinasabi mo? Muling tanong nito sa kanya. Simula noong makita ko si Olivia, ay hindi na ako pinatahimik ng taglay niyang kagandahan. Gustong gusto ko siya at lahat yata sa kanya ay kaya kong gawin maging akin lamang siya. Kwento niya dito. Bakit hindi mo siya ligawan para matapos na ang problema mo iyon? Joven, hindi ko gustong maging kasintahan si Olivia dahil dating hostess ang kanyang ina at hindi niya nakilala ang kanyang ama dahil bunga lamang siya ng kakatihan nito. Tiimbagan na sabi niya sa kaibigan. Jack, hindi ko ang hostess ang ina ni Olivia. Ay gano'n na rin siya. Alalahanin mo na kahit mag-ina ay magkaiba pa rin ang ugali. Pero may duwong hostess pa rin na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Kung talagang mahal mo si Olivia, ay magagawa mong tanggapin ang lahat sa kanya. Gano'n na rin ang kanyang pagkatao. Hindi ko siya iniibig. Naakit lang ako sa kanyang alindog at ngayong naangkin ko na iyon, ay tapos na rin ang kahibangan ko sa kanya. Gayet niya sa kanyang sarili. Kung talagang totoo ang sinasabi mo iyan, bakit hanggang ngayon ay binabalisa ka pa rin ng alaala ni Olivia? Maaaring hindi pa sapat sa akin ang minsang pagsamiyo sa kanyang kabanguhan, dahilan niya sa kaibigan. Masyadong mababaw ang dahilan mo, Jack. Bakit hindi mo na lang aminin na iniibig mo ang babaeng iyon at kailangan mo siya sa iyong buhay?
Hindi ko magagawang ibigin ang babaeng iyon. Paghangad lang ang nadarama ko para sa kanya at wala nang iba. Ikaw ang bahala kung gusto mong lukuhin ang iyong sarili. Pero ako ay hindi naniniwala hindi mo iniibig si Olivia. Tumatawang sabi ni Joven bago siya iniwan ito. Alam ni Jack na totoong iniibig niya si Olivia pero hindi niya matatanggap ang mababang uri ng pagkatao nito kahit pasabihin siya ang unang lalaki sa buhay ng dalaga. Nagmistulang hindi magkakilala sina Olivia at Jack ng mga sumunod na araw. Halata ni Olivia na iniiwasan siya ng binata at ganon din naman ang kanyang ginawa kahit na masakit iyon sa kanyang kalooban. Hanggang sa matulong lumipas ang 2 buwan at may naramdaman siyang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Palagi siyang tinatamad bumangon sa umaga at gusto niyang matulog ng matulog. Naglalaway din siya sa mga prutas na maasim kagaya ng manggang hilaw at sampal. Bukod doon ay madalas din siyang magsuka na hindi niya binigyan ng pansin dahil sa lumalalang kalagayan ng kanyang ina. Olivia, buntis ka ba? Seryosong tanong ng kanyang ina dahil hingid sa kanyang kaalaman ay alam nito ang lahat ng mga nangyayari sa kanya kapag nasa loob siya ng bahay. Hindi po, inay. Nagpatingin po ako sa santal kahapon at ang sabi ay mababa daw ang aking dugo kaya madalas na sumama ang aking pakiramdam. Isa pa, paano naman ho ako magbubuntis samantalang wala naman akong kasintahan? May mapaklang ngiti sa mga labing sagot ni Olivia sa ina, ngunit alam niya ang totoo ang hinala nito. Ganun ba? Siguro ay kailangan mo muna ng konting pahinga. Nag-aalalang sabi nito sa kanya. Inay, gustuhin ko man ho na magpahinga ay hindi pwede. Malaki ang utang natin sa mga Mindiola at kailangan kong tuklin ang aking tungkulin para makabayad tayo sa kanya. Dahilan niya sa ina, anak, nakakahiya na sa'yo. Nahihirapan ka dahil wala na akong silbi bilang ina ng tahanang ito. Malungkot at masakit na kaloobang wika ng kanyang ina. Inay, huwag na ho kayo mag-isip ng kung ano-ano. Ang mahalaga ay makaraos tayo sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Pagpapalubag loob niya dito. Matapos niyang maihandang pagkain ni Aling Gunding, ay nagbilin siya kay Nela ng mga dapat nitong gawin. Aalis na ho ako. Kumain kayo at nagluto ako ng goto para sa inyong almusal. Huwag din ninyong kalilimutan ang pag-inom ninyo ng gamot. Bilin niya sa ina bago siya tuluyang lumakad papunta sa kastilyo ng mga Mindiola. Pilit na pinipigilan ni Jack ang kanyang sarili na huwag kausapin si Olivia at dahil nahihirapan na siya sa kanyang kalagayan, ay napilitan siyang magpaalam sa kanyang mga magulang para palabas siya ng bansa. Jack, bakit mo naman naisipang magpunta sa ibang bansa? Samantalang alam mo naman na kailangan ka namin dito para sa ating pakikibaka sa mga diboniko. Tanong ni Don Alfonso sa kanya nang sabihin niya sa ama ang kanyang plano. Papa, kailangan kong pumunta sa ibang bansa dahil may sarili akong dahilan at kailangan ko lang ng pahintulot ninyo ng mama. May pera naman ho akong gagastusin sa pamamalagi ko doon at wala kayong dapat na alalahanin sa akin. Sagot ni Jack sa ama. Hindi kaya may gusto ka lamang iwasan kaya gusto mong umalis ng bansa? Makahulugang sabi ng kanyang ina. Mama, wala ho akong iniiwasan. Gusto ko lamang makapag-isip ng mabuti tungkol sa aking damdamin. Sana naman ay maunawaan niyo ako. Tugon niya sa ina. Alam na ba ni Olivia ang plano mong iyan? Muling tanong sa kanya ng kanyang papa. Bakit naman kailangan pang malaman ni Olivia ang plano ko? Hindi ko naman siya kasintahan at wala siyang pakialam saan man ako magpunta. Halatang nagpipigil sa pagkainis na sagot niya sa ama. Nararamdaman ko kasi na mahal mo si Olivia, kaya ako naitanong kung nagpaalam ka na sa kanya. Bali walang tugon sa kanya ng kanyang papa. Ikaw na ang bahala kung anong gusto mong gawin. Anang kanyang ina, na halatang napipilitan lang para payagan siya. Susana, pakisabi mo nga kay Olivia na lechong kawali ang gusto kong ulam para sa tanghalian. Utos ng kanyang papa sa kanyang ina para makapagsarili ng silang dalawa. 10:00 ng umaga tapos nang lutuin ni Olivia ang baked lasagna na gustong meriendahin ni Doña Susana nang dumating ito sa kusina. Olivia, lechong kawali ang request na ulam ng aking esposo. Maaari bang iyon ang lutuin mo sa tanghalian? Sabi ni Doña Susana sa kanya. Oho, sagot niya sa Doña. Senyora, maaari ko ba kayong makausap kahit na sandali? Tanong naman ni Olivia dito. Sige, tungkol ba saan ang sasabihin mo sa akin? Pinalis ng Doña ang 2 katulong ni Olivia sa pagluluto upang masolo nila ang kusina at walang makarinig sa kanilang pag-uusapan. Buntis ho ako at si Jack ho ang ama ng dinadala ko. Lakas loob na sabi niya dito. Ano ngayon ang binabalak mo? Gusto ko sanang bumalik sa Maynila para hindi na malaman ni Jack ang tungkol sa kalagayan ko. Bakit hindi mo sabihin sa aking anak ang tungkol sa kalagayan mo?
Baka sakaling may paraan siya para dyan. Senyora, magbuhat ho nang may mangyari sa aming dalaw. Ay iniwasan na niya ako kagaya ng ginawa kong pag-iwas sa kanya. At iisa lang ho ang kahulugan noon. Talagang hindi ako mahal ng inyong anak, kaya kailangan kong lumayo sa kanya. Pero nagbabalak ding umalis si Jack. Kung mauuna ho akong umalis sa kanya, marahil ay hindi na itutuloy ni Jack ang kanyang plano. Alam ko na kailangan niya siya dito, kaya ako na lang ho ang aalis. Ano naman ang maitutulong ko sa iyo? Nahihiya po akong umalis dahil may pagkakautang pa kami sa inyo. Ngunit hindi ko naman ho gagawin yan, ay siguradong mabibilad ako sa kamalaking kahiyan. Kung inaakala mo na iyon ang makakabuti sa iyo, ay pinapayagan kitang umalis. Ngunit kailangan ipakita mo sa aming mag-asawang aming apo pagkatapos mo siyang isilang. Makakaasa po kayo. Ipapaalam ko sa inyo ang aming kinaroroonan sa sandaling makapanganak na ako. Alam na ba ng inay mo ang tungkol sa iyong kalagayan? Hindi pa ho, pero maaaring maunawaan ako ng inay kapag sinabi ko na sa kanya ang tungkol sa batang aking isisilang. Kailan mo naman binabalak na umalis? Sa makalawa na ho at huling araw ko na ito sa inyo kung papayag kayo. Olivia, maraming salamat sa malawak mong pangunawa. Bago ka umuwi ngayong hapon, ay makipagkita ka muna sa amin ni Alfonso. Bilang ito sa kanya bilang pagtatapos ng kanilang usapan. Pagkatapos kumain ng merienda ay sinabi ni John na Susana sa kanyang asawa ang tungkol sa napag-usapan nilang dalawa ni Olivia. Hindi ba nakakaawa naman ang batang iyon kung pababayaan natin siyang umalis na hindi nalalaman ni Jack ang kanyang kalagayan? Malungkot na tanong ni Don Alfonso sa kanya. Kaya nga hinihingi ko ang opinyon mo bilang ama. Kung ako ang tatanungin, ay dapat malaman ni Jack ang tungkol sa pagdadalang tao ni Olivia. Ngunit ayaw niyang ipasabi sa ating anak ang kanyang kalagayan. Marahil ay ayaw niyang masabi ni Jack na naghahabol siya sa binata natin. Ikaw, ano ba sa palagay mo ang mabuti naming gawin? Gusto kong pabayaan umalis si Olivia upang mahanap niya ang tunay na lalaking magmamahal sa kanya. Bigyan na lang natin siya ng pera na magagamit niya para sa kanyang pagsisilang. Total sa tingin ko ay talagang nagsamantala lang si Jack sa kanyang kahinaan. Sayang, tamang-tama sana si Olivia para kay Jack. Napapailing na wika nito. Matatag ang paninindigan ni Olivia at nangako naman siya sa akin na ipapaalam niya ang kanilang kinaroroon kapag nakapanganak na siya. Dugong Mindiola pa rin ang batang isisilang ni Olivia na dapat lang na nasa poder natin bilang isang kaanim ng pamilya Coronado. Wala tayong magagawa kung hindi ang pagbigyan ng gustong mangyari ni Olivia at sa sandaling makapanganak siya ay saka natin kumbinsin si Jack na pakasalan ng ina ng kanyang anak. Ano ang malay mo kung ang batang iyon ang maging daan para mahalin ni Jack si Olivia? Ikaw ang bahala. Napilitang pagsang-ayon ito sa kanya. Kinagabihan nga ay nagpaalam na ng formal si Olivia sa mga amo. Binigyan ni Doña Susana ang daligitan ng 50,000 para may mabaon ito patungo sa Maynila. Tinanggihan ni Olivia ang perang iyon, subalit ipinagpilitan nilang mag-asawa dito ang nasabing halaga. Alam nila na wala itong puhunang mga gamit at iginit nila na para iyon sa kanilang magiging apo. Tinanggap nito ang pera sa kondisyong babayaran nito ang halagang iyon sa sandaling makaluwag-luwag ito sa buhay. Hinangaan nila ang paninindigan nito dahil napatunayan nila na wala itong paghangad sa salapi. Madaling humingi ng samantala sa bahay naman ni Don Henyo ay kausap nito ang pangatlong anak na si Emilio. Papa, kilala niyo ho ba si Aling Gunding na kusinera ng mga Mindiola? Tanong ni Emilio kay Don Henyo ng gabing iyon. Yun bang dating hostess sa Maynila ang tinutukoy mo? Tanong din ng ama sa kanya. Siya nga ho at wala ng iba. Bakit mo naman itanong kung kilala ko siya? Papa, napakaganda ng anak niyang panganay na nagngangalang Olivia. Ang ibig mo bang sabihin ay korsonada mo ang anak ni Gunding? Gustong gusto ko si Olivia, Papa. Pero minsan ako nagpahatid sa kanya ng mensahe ay hindi niya ako pinansin at bata pa raw siya para ligawan. Malungkot na sagot ni Emilio sa ama. Emilio, isa kang diboniko at alam mo na walang pwedeng tumanggi kapag ginusto natin. Hindi ko pwedeng daanin sa daha si Olivia sapagkat 15 anyos pa lamang ho siya. May halong pagkabaw na wika niya sa mas maganda nga kung makukuha mo siya ng bubog dahil mas mainam na iyong mga palad mo siya mamumukad-mukad. Nakangising wika ni Don Henry. Paano ho kung magdemanda si Olivia kapag dinaan ko siya sa mabilisang pamamaraan ng panliligaw? Ako ang bahala. Ang mahalaga ay makuha mo siya at madala dito sa atin. Kung ganun ho, ay aabangan ko si Olivia ngayong gabi sa kanyang pag-uwi at pagkatapos ay sapilitan ko siyang kukunin upang maging akin ang taglay niyang kagandahan. Nag-uumapaw ang kaligayang sabi niya sa kanyang papa.
Tama ang gagawin mo iyan. Patunayan mo na isa kang diboniko na dapat katakutan at igalang ng lahat. Humahalakhak na sagot ng kanyang papa. Sa wakas ay mapapasa akin na rin ang babaeng pinapangarap ko. Puno ng kaligayahan ang dibdib na wika niya. Hindi sinasadyang nakasalubong ni Jack si Olivia sa kanilang garahe ng pauwi na ang dalaga. Tangulang ang naging pagbati niya dito. Naginantihan naman ito ng malungkot ng ngiti. Napansin niya na marami itong bitbit, pero nagkunwari siyang hindi iyon napansin. Nang makalampas ito sa kanya, ay palihim niya itong inihatid ng tanaw hanggang sa malakas labas ito ng gate. Talaga sanang papasok na si loob nang bigla siyang makarinig ng ingay ng isang humahagibis na sasakyan. Natawag ng sasakyang iyon ang kanyang pansin at hindi niya inaasahan na makikita si Emilio, ang pangatlo sa mga anak ni na Don Henyo at Doña Bettina na bumaba sa van. Olivia, sumakay ka na at ihahatid na kita sa inyo. Malakas ang boses na sabi ni Emilio dito. Dinig na dinig niya ang sinabi ng binatang Divonek at hindi niya alam kung bakit nakadama siya ng panibuho dito. Malapit lang naman ang bahay namin kaya hindi mo na ako kailangang ihatid. Tanggi ni Olivia sa imbitasyon ni Emilio. Talagang hanggang ngayon ay mailap ka pa rin sa akin. Pero kahit na anong tanggi ang gawin mo, ay wala na rin saysay dahil sa ayaw at sa gusto mo ay magiging akin ka na. Malakas ang loob na sabi ni Emilio. Laging nito biglang sinambilat ang balingkinitang katawan ni Olivia. Bitiwan mo ako, sigaw ng dalaga habang nagpupumaglas ito sa pagkakahawak ni Emilio. Nabigla siya at hindi niya inaasahan ang nangyari. Pero agad ding nakabawi ng hinahon si Jack nang makita niya ang sapilitang isinasakay ni Emilio si Olivia sa van. Emilio, bitawan mo si Olivia. Malakas na sigaw niya. Subalit hindi siya pinansin ito at nagmamadali ditong sumakay sa nasabing sasakyan. Jack, tulungan mo ako, sigaw ni Olivia. Mabilis siyang tumakbo para daluhan ang kasintahan. Subalit hindi na siya umabot sapagkat mabilis nang pinatakbo ng kasama ni Emilio ang van na kinalululanan ng mga ito. Sinikap niyang pigilin ang sasakyan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan pero walang nagawa ang malakas na hangin na ginawa niya. Tuluyang natangay ni Emilio si Olivia at sinagilahan siya ng labis na takot para sa mahal niya. Ngayon ay hindi mo na ako magagawang tanggihan, Olivia. Magiging asawa kita sa ayaw at sa gusto mo. Humahalakak na sabi ni Emilio habang mabilis pa rin ang takbo ng van sa kanilang sinasakyan. Kahit ano pa ang gawin mo, ay hindi kita matututunang mahalin dahil si Jack ang iniibig ko. Pasigaw na sabi ni Olivia sa binata. Wala nang magagawa si Jack para bawiin ka sa akin. Galit na sabi nito nang malaman na umiibig siya sa isang koronada. Napaiyak na lang si Olivia. Wala siyang masabi dahil alam niya na hindi siya mahal ng lalaking kanyang iniibig. Natitiyak din niya na hindi siya pag-aaksayan ng panahon ni Jack para iligtas sa mga kamay ni Emilio. At dahil sa kaanumang iyon, ay nawala na siya ng pag-asa na makakalaya pa siya dito. Emilio, may sakit ang inay ko at kailangan nila ako, kaya nakikiusap ako. Palayain mo na ako. Samo niya dito. Olivia, kung magiging mabait ka lang sa akin, ay matutulungan ko ang iyong ina. Magagawa ko siyang pagalingin sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at makakasama pa ninyo sa mahabang panahon ng inyong ina. Biglang naging malumanay ang boses na sabi nito sa kanya. Napatigil siya sa kanyang pag-iyak. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo. Isa akong diboniko at ang lahat ng aking naisin ay natutupad basta wala lamang ko kontra sa aking kapangyarihan. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig nitong sabihin. Ngunit marami na siyang naririnig tungkol sa mga diboniko, kaya parang gusto niyang maniwala dito. Ako ang ibigin mo at ipinapangako ko sa iyo na hindi ka magsisisi. Masuyong sabi nito. Nawalan siya ng kibo at pinag-isipan niyang mabuti ang sinabi ni Emilio hanggang sa nakating sila sa bahay ng mga ito ay natili siyang walang imig. Ito pala ang babaeng iniibig mo, nakangiting sabi ni Don Henyo nang ipakilala ni Emilio si Olivia sa ama nito. Hindi ba't napakaganda ni Olivia, Papa? Liyad ang dibdib na tanong ni Emilio sa ama. Hindi na ako nagtataka kung bakit halos mabaliw ka sa pagmamahal sa kanya. Sabi pa ng Don habang hindi inaalis ang pagkakating nito sa kanya. Dito na muna siya mananatili sa atin hanggang niniya ako natututuhang mahalin, ani Emilio. Emilio, parang awa mo na. Pauwiin mo na ako. Pakiusap ni Olivia sa binata. Olivia, huwag ka nang magpumilit dahil hindi kita pakakawalan hanggat hindi nagiging akin ang puso mo. Matigas ang tono na tinig na sagot ni Emilio sa kanya. Kahit anong iyong gawin, ay hindi mo maaangkin ang puso ko. Si Jack ang aking iniibig at hindi na yun magbabago. Pasinghal ding sabi niya dito. Emilio, ang mabuti pa ikulong mo na muna ang babaeng ito. Utos ni Don Henyo sa anak bago sila tinalikuran ito. Nainis tuloy sa iyo si Papa.
May paninising sabi niya sa kanya. Wala akong pakialam kahit na magalit pa kayong lahat sa akin. Kailangan kong umuwi dahil may sakit si inay. Giit niya dito. Ilang beses ko mga sasabihin ako na ang bahala sa kanya. Asik nito sa kanya bago siya sa pilit yung dinala sa isang silid. Diyan ka, hindi ka makakalabas dito hanggang hindi lumalambot ang puso mo sa akin. Nagsisigaw si Olivia nang isarado ni Emilio ang pintuan sa pagbabakasakali na may makarinig sa kanya. Ngunit hindi niya alam na bingi ang mga kapitbahay ng mga deboniko. Sa takot na pati ang mga ito ay madami sa kung ano man ang balak gawin sa kanya ang pamilya Sanchez. Binalikan naman ni Jack ang mga gamit ni Olivia na nagkalat sa kalsada at nakuha niya ang halagang 50 mil na nakalagay sa isang sobrang kulay puti. Nagtaka siya kung bakit may ganong karaming pera ang dalaga. Pero hindi na niya masyadong pinag-aksayan pa ng panahon na isipin kung bakit maraming perang dala ang kasintahan. Kailangang malaman ng kanyang mga magulang ang nangyari upang matulungan niya ito. Hindi siya papayag na mapunta si Olivia kay Emilio. Ngayon hindi na niya makakaya pang ikubli ang tunay niyang damdamin para dito. Gagawin niya ang lahat para mabawi niya si Olivia kay Emilio. At pagkatapos noon, ay pakakasalan niya ito kahit na anak pa ito ng isang dating hostess. Wala na siyang pakailam ngayon sa sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga ay mabawi niya ito at masabi niya dito na mahal niya ang dalag. Papa, malakas ang tawag ni Jack sa ama nang makapasok siya sa loob ng kanilang kastilyo. Jack, ano ba ang nangyayari sa iyo? Humahangos na tanong ni Don Alfonso dito. Papa, si Olivia ho. Humihingal na sabi niya. Umalis na si Olivia at kailanman ay hindi na siya babalik kaya wala ka ng problema. May himig pagdaramdam na sabi ni Doña Susana. Ano ang ibig niyong sabihin na umalis na si Olivia at kailanman ay hindi na siya babalik? Naguguluhang tanong ni Jack sa kanyang mga magulang. Jack, makinig kang mabuti sa aking sasabihin para maunawaan mo ang ibig kong tukoy. Anang kanyang mama, sige ho at makikinig ako. Aniya bago siya naupo sa kalapit na sopa. Buntis si Olivia at ikaw ang ama ng kanyang dinadala. Nagpaalam siya sa amin ng iyong papa na babalik na sila ng kanyang pamilya sa Manila para makaiwas sa iyo. Iyon ay sa dahilang alam niya na hindi mo siya mahal. Pumayag naman kami dahil gusto namin na pareho kayong matahimik at binigyan namin siya ng halagang 50 mil para magamit niya sa kanyang panganak. Tinanggihan niya ang salaping aming ibinibigay, ngunit ipinilit ko yun sa kanya alang-alang sa aming magiging apo. Salaysay sa kanya ng kanyang ina. Oh my God, bakit hindi niya sinama sa akin na nagbunga pa lang isang pagkalimot namin dalawa? Puno ng pangambang wika niya. Paano sasabihin ni Olivia sa iyo ang tungkol sa kanyang kalagayan kung nakikita at nararamdaman niya na wala ka ng interes sa kanya? Pangungonsensya sa kanya ng kanyang papa. Kung gano'n ay sa inyo pala nang galing ang perang ito. Tanong niya sa ina na kunwaring hindi niya nadinig ang sinabi ng kanyang papa bago niya dinukot sa kanyang bulsang sobrang puti na naglalaman ng maraming pera. Bakit nasa iyo eh? Nagtatakang tanong ng kanyang ama. Kadaralig ko lang nang masalubong ko si Olivia na may bitbit siyang ilang kagamitan na nakalagay sa plastic bag. Inihatid ko siya ng tanaw at nakita ko nang biglas may tumigil naman. Pagkatapos ay bumaba sa sasakyang iyon si Emilio. Sa pilitan niyang isinakay si Olivia sa kanyang sasakyan. Hinabol ko at ginamitan ng aking kapangyarihan, ngunit wala akong nagawa para pigilan si Emilio. Nanlulumong kwento niya sa mga ito. Ang lakas naman ng loob ni Emilio na iyon. Nagawa niya ang ganon sa mismong tapat ng ating bakuran. Kuyom ang kamaong sabi ni Don Alfonso. Diyos ko, baka kung ano ang gawin ni Emilio kay Olivia. Bigla ang dating ng pag-aalang sabi ng kanyang mama. Papa, ano ang dapat kong gawin para mailigtas ang aking mag-ina? Tanong ni Jack sa ama. Kailangang pag-isipan natin mabuti ang dapat gawin. Masyadong delikado. Kapag may nangyaring masama kay Olivia, ay walang ibang dapat nasisihin kung hindi ako. Puno ng pagsisising sabi niya habang magulong-magulo ang kanyang isipan. Kung inahatid mo si Olivia ay hindi mangyayari ang ganito. Paninis rin sa kanya ng kanyang ina. Ma, pinagsisisihan ko na ang mga nagawa ko. Mahal ko si Olivia at gagawin ko ang lahat para mailigtas siya at ang aming magiging anak. Parang sasabog ang dibdib na sabi niya. Mahal mo pala si Olivia. Bakit hinayaan mo pang umabot sa ganito ang lahat bago mo inamin ang damdamin mo para sa kanya? Naiinis na tanong sa kanya ng ama. Papa, pilit kong pinigilan ang aking damdamin para kay Olivia sapagkat hindi ko gusto ang nakaraan ng kanyang ina. Jack, ano man ang nakaraan ng ina ni Olivia ay hindi mo dapat naman. Hindi niya ginustong magkaroon ng inang hostess pero wala siyang choice para pumili ng kanyang magiging magulang. Paliwanag ng kanyang ama. Papa, inakala ko na paghahangad lang ang nararamdaman ko kay Olivia.
Once sa nangyayaring ito sa kanya, ay saka ko lang nalaman na hindi ko pala makakayanan kung may mangyaring masama sa kanya, sabi niya sa kanyang mga magulang. Kailangang malaman natin kung saan dinala ni Emilio si Olivia bago pa siya mapahamak sa kamay ng isang demonico, muling sabi ng kanyang papa. Sa palagay ko ay kakailanganin natin ang tulong ng asawa ni Delphine, suggestion ng ina. Pero nasa Hong Kong ho sina Kuya Delphine at Ate Anita ngayon, paano tayo hihingi ng tulong sa kanya? Puno pa rin ang pangambang tanong niya sa ina. Ako ang bahala sa kanila. Pero sa ngayon ay kailangan mong kausapin si Olivia sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, anang kanyang papa. Maiwanan ko na ho muna kayo. Paalam niya sa mga ito bago siya nagmamadaling nagtungo sa kanyang kwarto. Alfonso, hindi ba dapat nating ipaalam kay Gunding ang nangyari sa kanyang anak para hindi sila maghintay sa pag-uwi ni Olivia? Tanong ni Doña Susana sa kanya. Talagang kailangan nilang malaman ang tungkol dito. Sagot ni Don Alfonso sa asawa. Mabilis na gumayak sina Don Alfonso at Doña Susana pagkatapos magkasama silang nagtungo sa bahay ni Aling Gunding. Nagulat pa si Nelly nang mapagbuksan nila kung sinong nasa pintuan at laking pagtataka nito nang hindi makita ang nakakatandang kapatid. Ang inay mo, tanong agad ni Don Alfonso kay Nelly matapos silang patuloyin ang dalagyan. Nakahiga po sa kwarto, magalang na sagot ni Nelly sa kanya. Nelly, samahan mo kami dahil kailangan namin siyang makausap tungkol sa Ate Olivia mo. Malumanin sabi niya dito. Sumunod po kayo sa akin. Anito bago nagpatiuna sa paglalakad. Magandang gabi ho sa inyo. Wika ni Aling Gunding nang makita silang mag-asawa. Magandang gabi din naman, Gunding. May pilit na ngiti sa mga labing sagot ni Doña Susana sa bagbati ng kanilang dating kusinera. Bakit ho napadalaw kayo? Nelly, ilagay mo sa pinggan ang mga ito at mamaya ay pagsaluhan ninyo. Ani Doña Susana sa daligita bago nito inabot ang dalang pagkain. Nang makaalis si Nelly, ay saka niya kinausap ng masinsinan si Aling Gunding. Gunding, huwag ka sanang mabibigla. Pero kailangan mong malaman ang nangyari kay Olivia, panimula ni Don Alfonso. May masama mo bang nangyari sa aking panganay? Biglang napahawak sa dibdib na tanong ni Aling Gunding. Kinidnap siya ni Emilio Sanchez. Malungkot ang anyong sagot niya sa ina ni Olivia. Diyos ko ang anak ko. Biglang napaiyak ang sabi ni Aling Gunding. Gunding, huwag kang mag-alala. Tutulungan namin si Olivia. Ano dito ng kanyang asawa. Natatakot ho ako sa maaaring mangyari sa aking anak. Hindi ho ba at balitang alagad ng kadiliman ang pamilya Sanchez? Punong ng pag-aalalang sabi nito. Totoo ang balitang iyon. Kaya pati kami ay nag-aalala din kay Olivia. Subalit huwag kang mag-alala dahil gagawin namin ang lahat para maigligtas ang iyong anak. Pangako niya dito. Maraming salamat ho sa inyong lahat at pag-aalala sa aking anak. Wika ni Aling Gunding kahit nang hihina ang katawan nito. Huwag kang magpasalamat. Ginagawa namin ang lahat sapagkat malaki ang posibilidad na maging magbalay tayo. Biglang namunot ang noo ni Aling Gunding dahil hindi nito naiintindihan ang ibig tukuyin ng kanyang may bahay. Nagkakamabutihan sina Jack at Olivia at siguro naman ay hindi mo tatanggihan ang aming anak para maging manugang. May bahagyang ngiti sa mga labing sabi niya dito. Don Alfonso, sino naman ho ako para tumanggi kay Jack? Ako nga ho ang dapat magtanong sa inyo ng ganyan dahil alam naman ninyo ang aming kalagayan ng aking nakaraan. Tuwal dahil sa kaalamang malaki ang pagkakataon ni Olivia na magkaroon ng magandang kinabukasan kung sakaling si Jack nga ang maging asawa ng anak. Lungkot dahil nasa panganib ang buhay at karangalan ng anak na panganib sa mga kamay ni Emilio Sanchez. Pinauubaya ko na ho sa inyo ang lahat. Wala naman ho akong magagawa ngayon kung hindi ang magdasal para sa kaligtasan ni Olivia. Umiiyak na sabi nito sa kanila. Iyan ang pinakamabuti mong magagawa. Wika niya bago sila nagpaalam na mag-asawa dito. Kahit puno ng pangamba ang dibdib ni Jack, ay pilit pa rin niyang binuo sa kanyang isipan ang gagawing pakikipag-usap kay Olivia. Sa pamamagitan ng kanyang angking kaalaman, ay bumulong siya sa hangin. Olivia, ako ito si Jack. Buo ang konsentrasyong sabi niya. Biglang umihip ang banayad na hangin at pagkatapos ay lumabas iyon sa bintana ng kanyang kwarto. Nang mga sandaling iyon ay patuloy pa rin si Olivia sa mahina nitong pag-iyak hanggang sa marinig nito ang buong at bulong ng hangin. Jack, nasaan ka? Biglang napatigil sa pag-iyak na tanong nito nang marinig ang kanyang tinig sa pamamagitan ng hangin. Olivia,
Pumikit ka at ilarawan mo ako sa iyong imahinasyon. Pagkatapos ay ibulong mo sa hangin ang anumang nais mo sabihin sa akin. Muling sabi niya rito sa pamamagitan ng pagbulong niya sa hangin. Sinunod ni Olivia ang kanyang sinabi. Pumikit ito at pagkatapos ay bumulong sa hangin. Paano mo ako nagagawang kausapin? Tanong nito sa kanya. Sa pamamagitan ng hangin, siya ang maghahatid ng mensahe natin sa bawat isa. Tugon niya dito. Paano nangyari na nagagawa mong utusan ng hangin? Muling tanong nito sa kanya. Saka ko na lang ipapaliwanag sa iyo ang tungkol dyan. Ang gusto kong malaman ay kung ano na ang nangyayari sa iyo. Ikinulong ako ni Emilio sa isang kwarto dito sa bahay nila. Olivia, huwag kang magpapahalata kahit na kanino na nakakausap mo ako. Dahil kapag nalaman nila iyon, ay mapuputol ang pagpapahatid natin ng mensahe sa akin. Walang ibang tao dito sa kwarto maliban sa akin. Jack, natatakot ako kay Emilio. Huwag kang matakot. Tutulungan kitang mapatakas diyan. Hahanap lang kami ng paraan ni Papa. Maraming salamat. Kahit papano pala ay may halaga rin ang buhay ko sa iyo. Biglang pinangiliran ang mga luhang sabi nito sa kanya. Olivia, mahal na mahal kita at hindi ako papayag na magtagumpay si Emilio na angkin ka. Buong pagmamahal na sabi niya dito. Kung totoong mahal mo ako, bakit tinigis mo ako ng 2 buwan? Puno ng pagdaramdam ang puso nito. Sinikap kong iwasan ka. Dahil hindi ko matanggap na anak ng dating hostess ang babaeng iibigin ko. Kung hindi mo matanggap ang pinagmulan ko, bakit sinama mo sa akin ang iyong damdamin? Dahil hindi ko pala kaya na mawala ka sa akin at handa na akong tanggapin ang iyong pinagmulan ngayon. Mahal na mahal din kita at hindi ko rin makakaya na maangkin ako ni Emilio. Kapag nangyari yun, ay hindi mo na ako makikitang buhay at kasama kong malilibing ang ating anak na siyang bunga ng aking pag-ibig sa iyo. Madamdaming sabi nito habang naririnig niya ang mahihina nitong paghibig. Olivia, huwag kang magsalita ng ganyan. Lakasan mo ang iyong loob at patuloy kang magdasal. Hindi kita pababayaan. Gagawa ko ng paraan para mabawi kita kay Emilio. Pangako niya rito. Sana nga ay makagawa ka na ng paraan bago pa magtagumpay si Emilio sa kanyang masamang hangarin sa akin. Ilarawan mo sa akin ang kanyang lalagyan mo para malaman ko kung ano ang dapat kong gawin. Hiling niya dito. Habang magkausap sina Olivia at Jack sa pamamagitan ng hangin, ay abala din ang mag-aamang Don Henyo, Lourdes at Emilio sa pagpaplano. Emilio, ano ang binabalak mo ngayon? Tanong ni Lourdes sa kapatid. Gusto kong makasal agad kami ni Olivia para wala nang magawa si Jack para maagaw sa akin si Olivia. Tugon ni Emilio. Alam kong si Jack ang minamahal niya, pero hindi na siya pakikinagabangan pa ni Jack. Paano kayo makakasal ni Olivia kung hindi ka niya gusto? Muling tanong nito sa kanya. Kaya mo ba siyang pilitin para magpakasal sa iyo? Ate, gagamitin ko si Olivia ng ating kapangyarihan para mapasang-ayon ko siyang magpakasal sa akin. Mapurol din ang ulo mo, Emilio. Napapailing na sabi ni Lourdes sa kanya. Bakit mo naman nasabing mapurol? May kapangyarihan naman talaga ako Dahil hindi mo naisip na gamitan mo man ng iyong kapangyarihan si Olivia, ay hindi mo pa rin siya mapapasunod sa iyong kagustuhan kung may namagitan na sa kanilang dalawa ni Jack. Wika ni Don Henry. Natitigilang napatingin siya sa ama at kapatid. Gusto mo pa rin ba si Olivia kahit na ibigay na niya ang kanyang pagkababae kay Jack? Muling tanong sa kanya ng nakatatandang kapatid. Mahal ko si Olivia at kahit may namagitan na sa kanilang dalawa ni Jack, ay gusto ko pa rin siya. Buong tapang na sagot ni Emilio sa kapatid. Siya lang ang nag-iisang babaeng natutunan kong ibigin, kaya dapat siyang maging akin. Kung ganun, ay kailangan mo rin ang kanyang sabilitan si Olivia para sa ilalim mo sa kanya ang kapangyarihang tingin. Sa ganoong paraan, ay lubusan na siyang mapapasa ilalim sa ating kapangyarihan. At anuman ang gawin ng mga koronado, ay hindi na nila mababawi ang babaeng mahal mo. Wika ng kanyang papa. Kaya mo bang gawin niyon? Tanong ng kanyang ate Lourdes. Ngayon din ay gagawin ko ang sinasabi ni Papa. Aniya, may tamang oras at araw para isagawa mo iyan, Emilio. Paalala ni Lourdes sa kanya. Ang ibig mo bang sabihin, ate, ay hindi ko pa pwedeng gawin ngayon ang sinabi ng Papa. Kailangang hintayin mo ang araw ng Biyernes, eksaktong 12 ng hating gabi, bago mo gawin ang sinabi ng Papa. Pero Martes pa lang ngayon at 2 araw pa ang hihintayin ko. Sa loob ng 2 araw ay marami pang pwedeng mangyari. Biglang nagkaroon ng mga pangambang sabi niya. Kailangan mong maghintay para magkaroon ng bisa ang lahat, anang kanilang ama. Emilio, wala ka namang dapat na alalahanin. Nasa bahay natin si Olivia
at mahihirapan ang mga koronada. Naitaka siya buhat sa atin, pagpapalubag loob ng kanyang kapatid. Tama ang ate Lourdes Smith. Higpitan ang pagbabantay kay Olivia para hindi tayo masalisihan ng mga koronada. Ayon sa kanyang ama sa sinabi ni Lourdes. Wala na siyang nagawa kung hindi ang sundin ang mga sinabi ng kanyang ama at nakatatandang kapatid. Subalit hindi siya nakatiis na hindi makita at makausap si Olivia. Kumusta ka na, Olivia? Tanong ni Emilio sa kanya. Emilio, pakawalan mo na ako. Pakiusap ni Olivia sa binat. Hindi pa nasisira ang ulo ko para pakawalan ka. Akin ka at mangyayari iyan sa ayaw at sa gusto mo. Nagkakamali ka, Emilio. Mamamatay na muna ako bago mo magawa ang gusto mo sa akin. Matatag at buo ang kaluubang wika niya. Mas mamatamisin ko pa ngang mamatay ka kaysa mapunta ka kay Jack. Walang tigatig na sagot nito sa kanya. Kung ganun, hindi ako ang mahal mo kung hindi ang iyong sarili lamang. Sabihin mo na lahat ang gusto mong sabihin pero hindi nagbabago ang pasya ko. Sakin ka, Emilio. Kung kasakiman man ang mahalin kita, ay wala akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin ay ang makapiling ka habang buhay. Maangkin mo man ang katawan ko, ay mananatiling si Jack lang ang laman ng puso ko. At ipinapangako ko sa iyo na habang buhay mo rin pagdurusahan ang ginawa mong ito sa akin. Tingnan natin kung may magagawa ang lalaking iniibig mo para iligtas ka. May hamong sabi nito bago siya iniwan. Muli siyang napaiyak dahil sa kawalan ng pag-asa na makaalis sa lugar na iyon. Labis ang pag-aalala ng nadarama niya para sa kanyang ina at mga kapatid. Pero wala siyang alam na paraan para maipaalam sa kanyang pamilya ang nangyayari sa kanya. Balisang-balisa si Jack at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin para matulungan si Olivia. Hindi sapat ang makausap lang niya ang babaeng iniibig at kung nalalaman lang niya na ganito ang mangyayari, sana ay hindi na niya pinigilan ang kanyang sarili na ipadama rito ang kanyang pag-ibig. Pinagsisisihan niya ang lahat ng pasakit at sama ng loob na ibinigay niya kay Olivia at kung may magagawa nga lamang siya, ay pupuntahan niya ito upang aluin at suyuin. Jack, bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ng kanyang ama habang nakatanaw siya sa kadiliman ng gabi. Naaalala mo ba si Olivia? Labis mo ang pag-aalalang nadaram ko para sa kanya. Nagawa mo ba ang pinagagawa ko sa iyo? Nakausap ko na ho siya at nalaman ko na nasa bahay siya ng mga Sanchez ngayon. Mahihirapan tayo na mailigtas siya kung nasa pugad siya ng mga devoniko. Papa, wala ho bang maitutulong ang aking mga kapatid para mailigtas natin si Olivia kay Emilio? Tanong niya sa ama dahil sa tindi ng paghahangad niya na mailigtas ang kasintahan. Walang magagawa ang mga kapatid mo na nandidirito. Pero sa sandaling dumating sina Delphine at Anita, ay matutulungan ka nila. Kailan pa ho sila darating? Sa Huwebes ng hapon ang dating nila. Papa, hindi ho kaya tayo gahulin sa panahon. Pagsapit ng Biyernes ay maaaring maisa na ni Emilio ang maitim niyang plano para kay Olivia. Ngunit bago dumating ang araw na iyon, ay makakagawa na tayo ng paraan para makapasok ng lihim sa bahay ng mga Sanchez. Kalmado ang kaloobang sabi ng kanyang papa. Papa, paano ko mapupuntahan si Olivia? Mapanganib kong pupunta ka doon, kaya hintayin mo lang ang mag-asawang Delphine at Anita. Papa, hindi ko pwedeng wala akong gawin. Nanganganib ang buhay ng aking mag-ina at ako lang ang kanilang pag-asa. Nakita ng kanyang papa na determinado siyang isuong ang kanyang buhay sa panganib. Makita lang niya na ligtas si Olivia. Napilitan ito na sabihin sa kanya ang paraan kung paano siya makakapasok ng palihim sa lugar na kinaroroonan ng kanyang kasintahan. Tulog na si Olivia nang pumasok sa siwang ng bintana ang malakas na hangin. Dampi noon sa kanyang pisngi nang nakagising sa kanyang kamalayan. Napabangon siyang bigla nang maramdaman niya ang haplos ng malamig na hangin sa kanyang buong katawan. Nagtatakang napalingon siya sa paligid ng kwartong iyon. Olivia, tawag ng isang tinig na hindi niya maaaring makalimutan. Hindi siya naaaring magkamali. Jack, ikaw ba yan? Mahinang sabi ni Olivia habang nililinga ang buong paligid. Isang malakas na ihip uli ng hangin ang unti-unting lumitaw sa kanyang harapan si Jack sa buong panggililalas niya. Jack, bulalas niya. Olivia, mahal ko. Puno ng pananabik na sabi nito bago niyakap ng mahigpit. Napayak siya at napayakap ng mahigpit. Jack, paano mo nagawang makapasok dito nang hindi namamalayan ng mga nagbabantay sa akin? Saka ko na lang ipapaliwanag sa iyong lahat. Kulang ang oras ko para masabi sa iyong katotohanan tungkol sa tunay kong pagkatao. Buong pagmamahal na sagot nito sa kanya bago may pananabik nitong inangkin ang kanyang mga labi.
Hinanti niya ang mainit na halik na iginawad sa kanyang labi at nadama nilang dalawa ang pananbik sa isa't isa. Mahal na mahal kita. Pabulong na uwi ka nito sa kanya matapos ang mapusok at mainit na halik na kanilang pinagsaluhan. Mahal na mahal din kita. Aniya habang hindi naman siya bumibitiw sa pagkakayakap dito. Hinaplos ni Jack ang kanyang sinapupunan at pagkatapos ay buong pagmamahal itong hinalikan ang kanyang maliit na pusan. Huwag mong pababayaan ang baby natin. Malambing na hiling nito. Hindi ko siya pababayaan dahil ang ating anak ang patunay ng aking pagmamahal. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan at pagkukulang sa iyo, Olivia. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ating kinabukasan. Malambing na sabi niya dito. Kung may magagawa nga lamang sana ako para maisama kita ngayon ay ginawa ko na. Pero limitado ang kaya kong gawin. Subalit huwag kang mag-alala. Pagdating ni na Kuya Delphine at Ate Anita, ay mailalabas ka na namin dito. Jack, natatakot ako sa maaaring gawin ni Emilio sa akin. Kinig ang buong katawang sabi niya sa kasindahan. Hindi niya magagalaw kahit na ang dulo ng iyong mga daliri. Simula ngayon ay palagi na kitang babantayan. Ngunit baka mapahamak kapag nalaman ni Emilio na lihim kang nakakapasok dito. Puno ng pag-aalala, sabi niya habang nakayaka pa rin siya sa matipuno nitong katawan. Kahit na ikamatay ko pa, ay hindi ako matatakot dahil higit na sakit at hapdi ang dudulot sa akin kapag nagawa kong ang kanina Emilio. Anito habang nakayaka pa rin sa kanya. Oh Jack, bakit nangyari ang ganito sa kalaking pagsubok sa ating pagmamahal? Pinangingiliran ng mga luhang tanong niya sa binata. Ako ang may kasalanan ng lahat. Pinabayaan kita kaya nagkaroon ng pagkakataon si Emilio para kunin ka. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Siguro ay niloob ng tadhana ang mangyari ang ganito sa atin para magising ang puso mong natutulog. Muli nitong inangkin ang kanyang mga labi at sa pagkakataong iyon ay higit na mapusok ang pamamaraan nito sa paghalik sa kanya. Hindi naman siya tumutol anuman ang nais itong gawin, pagkus ay iniliyad pa niya ang kanyang katawan upang ipadama dito ang labis niyang pananabik sa mga haplos nito ng pag-ibig. Muling naulit ang pag-isa ng kanilang mga katawan. Higit na mainit at marubdob ang mga sandaling kanilang pinagsaluhan. Kaya sabay nilang narating ang kanilang kaluwalhatian. I love you, Olivia. Bulong nito sa kanya. Mahal na mahal kita, Jack. Tugon niya dito habang patuloy na magkalabat ang kanilang mga katawan. Makaraan pang ilang sandali ay nagpaalam na sa kanya si Jack. Pero nangako ito na babalik upang siya ay tulungang makaalis sa lugar na iyon. Mabilis na lumipas ang 2 araw at dumiting ang araw ng pinakahihintay ni Emilio. Mamayang hating gabi ay magiging akin ka ng ganap. Sabik na sabi ni Emilio kay Olivia bago ito nagtangkang humalik sa kanyang labi. Subalit iniiwas niya ang kanyang mukha kaya hindi nito nagawa ang nais. Talagang matigas ka. Pero mamaya ay siguradong lalambot ka na kapag nagawa ko ng pagalingin ng iyong ina sa kanyang taglay na karamdaman. Ikaw na ang kusang mag-aalay sa akin ng iyong sarili dahil wala ka ng mamamalayan sa mga magaganap. Wika nito sabay tawa ng malakas. Huwag na huwag mong sasaktan ang inay ko dahil papatayin kita kapag ginawa mo yun. Galit na sabi niya dito. Papatayin mo ako sa kaligayahan. Hindi ko tatanggihan eh. Dagdag pang inis nito sa kanya. Hayop ka talaga. Natigilan si Emilio nang marinig ang kanyang sinabi. Wala pang nakapagsasalita nito ng ganun. Maliban sa kanya at iyon ang hindi nito matanggap. Hayop pala. Papakita ko sa iyo kung gaano ako kahayop. Galit na wika nito sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Nagpumiglas siya ngunit kahit na ano ang kanyang gawin, ay hindi siya makahulagpos dito. Hinalikan nito ang kanyang lieg mukha at punong tingin. Nandidiring naman siya sa ginagawa nito, kaya nagpatuloy siya sa kanyang panlalaban. Bitawan mo ako, baka malaglag ang baby kung ipagpapatuloy mo ang iyong ginagawa. Sigaw niya sa tapat ng mukha nito. Biglang natigilan si Emilio matapos nitong malaman na dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang kanilang anak ni Jack. Nagmamadali itong tumayo buhat sa ibabaw ng kanyang katawan at tuluyang hupa ang himig na halos tumupok sa buong katawan nito kani-kanina lang. Parang hindi nito kayang tanggapin na dinadala niya ang binhi ng isang koronado at nagmamadali itong lumabas sa silid na iyon upang sumagap ng sariwang hangin. Dumating na ang mag-asawang Delphine at Anita buhat sa bakasyon ng mga ito sa lugar na iyon. Pagkatapos kumain ng tanghalian ay pinag-usapan na nila ang problema ni Jack. Paano namin matutulungan si Jack, Papa? Tanong ng kanyang Kuya Delphine sa kanilang ama. Kailangan gamitin ni Anita ang kanyang kaalaman para malaman natin ang plano ni Emilio at Henyo kay Olivia. Sagot ni Don Alfonso sa kanyang kuya. Papa, hindi kaya mapanganib ang gagawin niyong pagliligtas kay Olivia? Tanong naman ng kanyang ate Elvira na kung mukhang interesado rin makatulong sa kanyang problema.
Ang lahat ng laban ay mapanganib. Subalit kailangan nating harapin ang lahat ng panganib para magampanan natin ang ating misyon. Sagot ni Don Alfonso kay Elvira. Hindi tayo dapat na magsayang ng panahon pa. Paalala ni Jack sa ama. Anita, gawin mo lang ang sinasabi ko para malaman natin kung paano maiiligtas si Olivia. Baling ni Don Alfonso sa malugang. Mabilis na nag-concentrate si Anita. Pagkatapos ay tinuon ito ang isipan kung nasaan si Olivia. Ilang sandali lamang nang nakaraan ay para nang nanonood ng sine sina Jack, Don Alfonso, Delphine at Elvira. Lumitaw na sa isipan ni Anita sa pamamagitan ng ikatlong mata o anumang parte ng katawan nito. Kailangang makagawa na tayo ng paraan para maitakas si Olivia dahil sa pagsapit ng hating gabi ay sapilitang aangkinin ni Emilio ang pagkababae ng kasintahan. Sabi ni Don Alfonso kay Jack. Hindi ba't kaya naman ni Jack na puntahan si Olivia sa kinaroroonan nito? Wala ho ba siyang magagawa para maisama ang nobya niya sa paglabas niya sa lugar na iyon? Tanong ni Delphine sa kanilang ama. Magagawa ko nga makapunta sa kanyang kinaroroonan. Subalit limitado ang aking kaalaman at hindi ko magawang isama si Olivia palabas ng silid na iyon. Malungkot na sagot niya sa kanyang kuya Delphine. Kung gusto niyo ay sasama rin ako para mapabilis ang pagtakas ni Olivia. Presenta naman ang kanyang ate Elvira. Kaya na namin ang pagliligtas kay Olivia. Ngunit kung gusto mong makatulong, ay sumama ka kay Anita. May pagtatanggol mo sila kung nandun ka sa mismong lugar na pinagkukunan nila Jack at Anita kay Olivia. Sagot ng kanilang papa sa kanyang ate Elvira. Sasama ako sa kanila para maging sigurado ang lakad nito. Sagot ng kanyang ate Elvira na kahit papaano ay naghahanga din naman na makatulong sa laban nila sa mga demoniko. Jack, Elvira, kayo ang makakasama ng inyong ate Anita at pinagkakatiwala ko siya sa inyo. Kaya inaasahan ko na ligtas nang makakabalik ang aking mag-ina. Wika na Delphine sa mga kapatid. Hindi namin siya pababayaan ni Jack. Bago mag-alas 3 ng hapon, ay pinuntahan ni Emilio ang ina ni Olivia. May kakayahan siyang magpagaling ng may karamdaman at alam niya na kahit cancer pa ang sakit ni Aling Gunding, ay gagaling ito kung susunod sa kanyang mga sasabihin at ipagagawa. Sino ho ang kailangan nila? Malungkot na tanong ni Nelly kay Emilio nang mapagbuksan siya nito ng pinto. Pwede ko bang makausap si Aling Gunding? Tanong ni Emilio sa nakababatang kapatid ni Olivia. Importante ho bang sasabihin niyo kay inay? Muling tanong nito sa kanya. Importante. Pwede siyang gumaling sa kanyang karamdaman kung iibigin ko. May kayabangang sagot niya dito. Tuloy ho kayo. Sandali lang ho at aalalayan ko sinay papunta dito. Sabi nito bago iniluwang ang pagkakabukas ng pintuan. Matapos siyang makaupo sa lumang salas ay nagmamadaling nagtungo si Nella sa nag-iisang kwarto sa bahay na iyon. Nang magbalik ito ay akin na ang inang may sakit. Siya ho ang taong naghahanap sa inyo. Sabi ni Nella sa ina matapos iupo ang ina sa upong katapat ng kanyang kinauupuan. Hindi siya kilala ni Aling Gunding, ngunit ito ay kilala niya dahil walang tao sa bayang iyon ang hindi niya nakikilala. Ano ho ba ang may paglilingkod ko sa inyo? Magalang na tanong ni Aling Gunding sa kanya habang nakamata lang sa kanila si Nene. Ako ho ang maglilingkod sa inyo kay inyong mamarapatin. Tugon niya sa ina sa babaeng kanyang iniibig. Anong ibig mong sabihin? Aling Gunding, huwag ho kayong magagalit sa akin sapagkat ako ay umiibig kay Olivia. Kung ganun, ikaw ang lalaking dumukot sa aking anak. Makasanggalit sa mukhang sabi nito sa kanya. Ako nga ho, pero nasa bambuding kalagayan ng inyong anak at kaya ako lamang nagawa ang bagay na iyon sa kanya ay dahil sa labis na pagmamahal. Katuwiran niya sa ina ni Olivia. Bakit hindi ka nanligaw kay Olivia at bakit kailangan mong pilitin ang aking anak para mahalin ka? Ilang beses ho akong nagtangkang maligaw sa kanya ng maayos pero binigo agad ako ng inyong anak. Kaya ako siya nagawang kunin at pansamantalang itago sa aming bahay. Hindi pa rin dahilan iyon para pilitin mo si Olivia na mahalin ka. Maaati mo ba na kinuha lamang sa pilit ang babaeng iyong mapapangasawa? Kahit ano pa ang inyong sabihin, ay wala na kayong magagawa kung hindi ang tanggapin ako bilang manugang. At nagpunta ho ako dito para pagalingin ang inyong karamdaman. Emilio, napakabata pa ni Olivia kung ihahambing sa edad mo, kaya hindi kayo bagay ng aking anak. At sino ang gusto niyong maging manugang? Si Jack Minjola. Biglang napangising sabi niya dito. Kung sino ang mahal ng aking anak. Wala naman ho tayong dapat na pagtalunan. Nagpunta ako dito para pagalingin ang inyong karamdaman, alang-alang kay Olivia. Kaya kung handa na kayo, gagawin ko na ang dapat kong gawin para makabalik na ako sa inyong anak. Ito na rin ang tamang oras para gawin ko ang orasyon para sa inyong kagalingan. Hindi ko gustong gumaling kung galing din lang sa hari ng kadiliman
ang kapangyarihang gagamitin mo sa akin. Tanggi ni Aling Gunding sa kanya. Wala akong magagawa kung tinatanggihan ninyo ang kagalinging nais kong ibigay sa inyo. Kibit balikat na sabi niya. Inay, tanggapin na ninyo ang gagawing pagpapagaling ni Emilio para hindi na kayo mahirapan sa inyong sakit at nang hindi na rin ako mahirapan sa pag-aalaga sa inyo. Nakasimangot na sabi ni Nelly sa ina. Gusto ko ang sinabi mong iyan munting binibini. May ngiti sa mga labing sabi niya kay Nelly dahil nakikita niya ang maitim na budhi nito na nag-uutos upang kumampi sa kanya. Ang hindi niya alam ay naakit sa kanyang kakisigan ang batang puso ni Nelly at iyon ang nagtulak dito para kumbinsihin ang ina na pumayag sa kanyang kagustuhan. Kahit ano pa ang inyong sabihin, ay hindi ako papayag na maging alipin ng kadiliman. Matatag ng kaloob sabi ni Aling Gunding. Ano man ang inyong gawin, ay wala na tayong magagawa. Bakit hindi pa rin yakapin ang kaginhawangang ipagkakaloob ni Emilio? Muling sabi ni Nelly sa ina. Hindi ko magagawang ipagkanulo ang iyong kapatid kahit na ikamatay ko pa iyon. Malungkot at parang maiiyak na wika ng ina nito. Ang dami niyong arte. Samantalang dati naman kayong naglulublob sa putikan. Singhal pa nito sa ina. Huwag mo nang pilitin ang iyong ina. Aalis na ako at gusto kong malaman ninyo sa akin pa rin si Olivia sa ayaw ninyo at sa gusto. Aniya bago walang paalam siyang lumabas sa bahay ng mga ito. Hindi ninyo ginagamit ang inyong utak. Mas gusto pa ninyo ang magtiis sa kahirapang ito kaysa ang mabuhay ng masagana. Galit na wika ni Nelly na nadinig pa niya. Nelly, kung galit ka sa akin, ay huwag mong idamay ang iyong kapatid. Pakiusap dito ni Aling Gunding. Nagmamadaling lumabas ang bahay si Nelly upang sundan siya at ano man ang sasabihin ng ina nito ay baliwala sa dalagita. Emilio, sandali lang. Tawag ni Nelly sa lalaking may gusto sa kanyang nakatatandang kapatid. Bakit? Ano ang kailangan mo sa akin? Nakangiting tanong ni Emilio sa kanya habang matiim ang pagkakating nito sa kanya. Nais ko sanang malaman kung talagang mahal mo si Ate Olivia. Mahal na mahal ko ang kapatid mo, kaya kahit na may namagitan sa kanilang dalawa ni Jack, ay nakahanda pa rin ako na pakasalan siya. Bakit mo naman naitanong ang bagay na iyan sa akin? Dahil gusto kita, at ikaw ang nais kong mapangasawa. Mapangahas na sagot niya dito. Nelly, alam mo ba ang sinasabi mo? Tanong nito sa kanya habang nagpipigil ito na mapatawa ng malakas. Huwag mo akong pagtawanan, Emilio. Sabi niya dahil nahulaan niya ang nais nitong gawin. Nelly, hindi kita gustong pagtawanan. Ngunit nakakatawa namang talaga ang sinabi mo. Bakit nakakatawa ang sinabi ko? Kayong mula iyon sa aking dibdib. Malakas ang loob na tanong niya sa binata. Dahil napakabata mo pa. Buot pa ang iyong kagandahan at halatang halata ko iyan dahil wala ka pang kayabangang bumabangon sa iyong dibdib. Tugon ito sa kanya, sabay nguso sa kanyang maliit na dibdib. Pwede mo namang hintayin ang aking pamumukadkad sapagkat ilang taon na lang iyon. Nelly, bata ka pa at hindi pag-ibig ang nadarama para sa akin. Crush lang yan at lilipas din kasabay ng paglipas ng mga araw. Ikaw ang bahala. Wala naman akong magagawa kung talagang ayaw mo sa akin. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Higit kang magiging maligaya kung ako ang babaeng pakakasalan mo. Aniya bago siya nagmamadaling nagbalik sa loob ng kanilang tahanan. Napailing na lamang si Emilio dahil sa kanyang inasal. Pagkatapos ay lumula na ito sa sariling sasakyan at nagmaneho palayo sa kanilang lugar. Balang araw ay magiging akin ka rin, Emilio. Harangan man ako ng sibat ay aagawin kita sa aking kapatid. Tiimbagang nasabi ni habang hatid niya ng tanaw ang palayo nitong sasakyan. Taimtim na pagdarasal naman ang ginawa ni Aling Gunding para sa kaligtasan ng panganay na anak ko. Kabadong-kabado si Olivia. 6:00 na ng hapon at hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin nagpapakita sa kanya si Jack. Natatakot siya na baka magtagumpay si Emilio sa masamang balak nito sa kanya kung mahuhuli sa pagdating ang kanyang kasintahan. Wala naman siyang magawa kung hindi ang magdasal sapagkat wala siyang kakayahan para tumakas sa lugar na iyon. Ganap na 7:00 ng gabi ay naramdaman ni Olivia ang banayad na ihip ng hangin at alam niyang si Jack ang hatid noon. Ilang sandali nga lamang ay lumitaw sa kanyang harapan ng kasintahan. Jack, akala ko ay hindi ka na darating. Buong pagmamahal na sabi ni Olivia sa binata bago siya yumakap dito ng mahigpit. Alam mo naman na hindi kita maaaring pabayaan. Ito na ang tamang pagkakataon para maitakas kita dito. Masuyong sabi ni Jack sa kanya. Pero paano mo ako itatakas dito nang hindi malalaman ni na Emilio at Dunhenyo? Kasama ko sina Ate Nita at Ate Elvira. Sila ang makakatulong ko para maitakas ka dito. Sagot nito sa kanya. Wala naman akong nakikitang ibang tao dito maliban sa ating dalawa.
May halong pagtatakang sabi niya habang inililinga ang paningin sa kabuuan ng silid na kinaroroonan nila. Maya-maya pa ay biglang lumitaw sina Elvira at Anita sa tabi ni Jack na ikinagulat naman niya. Dahil ngayon lang siya nakakita ng ganong ori ng kababalaghan maliban sa kababalaghang nasaksihan niya kapag nagpakita ang kasintahan sa pamamagitan ng hangin. Olivia, huwag ka na munang magtanong paano namin nagawa ang pagpunta dito na hindi namamalayan ng mga devoniko. Ang mahalaga ay makalis tayo kaagad dito. Wika agad ni Ate Elvira ni Jack. Olivia, kumapit ka sa aming mga kamay ni Elvira. Pagkatapos ay mag-concentrate ka. Isipin mo na nasa labas na tayo ng bakuran ng mga Sanchez. Sabi naman ni Anita sa kanya. Gawin mo na agad ang sinabi ni Ate Anita habang wala pang nakakaalam na nandito kami. May pagmamadaling sabi ng kasintahan sa kanya. Mabilis nga siyang kumapit sa tig-isang kamay ni Elvira at Anita. Pagkatapos ay pumikit siya ng marin at inisip niya na nasa labas na sila ng bakuran ng mga Sanchez. Ngunit bago pa sila tuluyang naglaho, ay dumating si Emilio. Kasama nito ang nakababatang kapatid na si Romeo. Ang akala niyo ba ay ganun kadali ninyo kaming matatakasan? Galit na tanong ni Emilio sa kanila, sabay paulan ito ng maraming buhangin na nakabigla sa magkakapatid na Mindiola. Ginamit agad ni Jack ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng hangin at pinigilan niya ang pagbula ng buhangin. Itinaboy niya ang ngayon palabas ng bintana na labis na mga ikinagalit na Emilio. Talagang kahit na kailan ay tinika sa aking lalamunan, Jack. Malakas na sabi nito bago muling nagpaulan ng buhangin na sa pagkakataong iyon ay nagbabaga na dala ng matinding galit nito sa kanya. Umalis na kayo. Taboy niya kay Olivia, Anita at Elvira habang pilit pa niyang pinipigilan ang pagbuga ng nagbabagang buhangin sa mga kamay ni Emilio. Ate Anita, umalis na kayo ni Olivia. Tutulungan ko si Jack. Ani Elvira na hipag habang hawak nito ng mahigpit ang isang kamay ni Olivia. Hindi ninyo kami matutulungan sa pakikipaglaban kaya mas makabubuti kung aalis na kayo. Taboy uli ni Elvira sa dalawa. Tayo na. Wika ni Anita kay Olivia. Matapos mag-concentrate ni Anita at Olivia, ay agad ngang naglaho ang dalawa at nakarating ang ngayon sa lugar na pinaghihintayan ni Delphine at Don Alfonso. Dito na kayo mamamatay. Galit na wika ni Emilio habang patuloy ito sa pagpapaulan na nagbabagang buhangin. Romeo, tawagin mo ang papa at si Ate Lourdes. Kailangang mabigyan ng leksyon ang mga koronadong ito. Wika pa nito sa kapatid. Nagmamadaling umalis si Romeo upang humingi ng tulong sa ama at kay Lourdes. Lumapit naman si Elvira kay Jack. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng makapal na usok upang hindi sila makita ng kanilang mga kalaban. Paano tayo makakaalis dito? Tanong ni Jack sa kanyang ate Elvira. Umalis ka na at ako na ang bahala dito. Tugon sa kanya ng kapatid. Hindi kita pwedeng iwan. Siguradong papatayin ka nila. Tanggi niya sa gustong mangyari ng nakakatandang kapatid. Kapag hindi ka umalis, ay dalawa tayong mamamatay dito at sayang nila ang ginawa mong pakikipaglaban ng dahil sa iyong pag-ibig. Giit nito sa kanya. Kahit ano pa ang sabihin mo, ay hindi kita iiwan. Matigas ang tinig na sabi niya dito, sabay gamit ng kanyang natitirang lakas upang maipabot sa kanilang ama ang kanilang kalagayan. Mabilis naman ang pagdalo ni Don Henyo at Lourdes kay Emilio. Ngunit walang makita ang mga ito dahil sa kapal ng usok na gawa ni Elvira. Anita, kailangang balikan natin sina Jack at Elvira. Nasa panganib ang buhay nila. Sabi ni Don Alfonso matapos nitong matanggap ang mensahe ni Jack. Tayo na ho kung ganun. Ani Anita bago nito hinawakan ng mahigpit ang kamay ng Mayanan. Delphine, ikaw na muna ang bahala kay Olivia. Bili ni Don Alfonso. Ako na ang bahala dito, Papa. Ihahanda ko na rin ang ating sasakyan upang madali tayong makatakas. Sagot ni Delphine sa ama. Tagling nawala sina Don Alfonso at Anita sa paningin ni na Delphine at Olivia. Pagkalis ng mga ito, ay pumikit si Delphine ng marino. Umusal ito ng mga salitang hindi maintindihan ni Olivia at sa isang iglap ay lumitaw sa kanilang harapan ang 5 malalaking ibon na sinilang sasakyan sa pag-alis sa lugar na iyon. Sa kabilang banda ay nakarating na si Don Alfonso at Anita sa kinaroroonan ni na Elvira at Quintin. Tayo na, wika nang doon sa 2 anak bago nila hinawakan ang kamay ng mga ito. Sa isang kasap mata lang ay naglaho si na Anita, Jack, Elvira at Don Alfonso sa silid na iyon. Wala na ang mga Mindiola nang hawiin ng apoy na gawa ni Lourdes ang makapal na usok at malakas na hangin na gawa ni na Elvira at Jack. Natakasan nila tayo. Galit na sabi ni Don Henyo sabay dagundong ng malakas na kulob buhat sa mga kamao nito. Mabilis na lumabas ang mag-aamang Devonico, ngunit hindi na nila inabutan ang mag-aamang Coronado. Tanging ang pagpas na lang ng hangin ng mga pakpak ng 5 malalaking ibon ang kanilang naririnig. Maligaya sina Jack at Olivia matapos ang mahigpit na pagsubok ng kanilang pinagdaan.
Malaki din ang naging pasasalamat nilang dalawa sa mga kapatid ni Jack na sina Elvira at Delphin, ganon din sa hipag nito na si Anita. Ipinagtapat sa kanya ng kasintahan ang lihim na pagkatao nito bilang isang koronado at tinanggap niya yun ng buong puso dahil sa labis niyang pagmamahal dito. Bago namatay ang kanyang inay, ay naitakda na ang kanilang kasal ni Jack na gaganapin pagkatapos ng kanyang 18 taong kaarawan sa kastilyo ng mga Menjola na nirahan si Olivia at ang bunsong kapatid niyang si Jopet. Habang hinihintay nila ni Jack ang tamang panahon para sa kanilang pagpapakasal, naging masaya silang dalawa sa pagkapwa nila mahal ang isa't isa at alam nila walang nakakahadlang sa isang tapat na pag-ibig. Akalain ko ba na isang 15 anyos na katulad mo ang aakit at magpapaibig sa pihikan kong puso? May lambing na sabi ni Jack kay Olivia habang nasa beranda sila ng kastilyo at nakamasid sa buong paligid. Isa lamang iyan sa patunay na ang tunay at wagas na pag-ibig ay walang pinipili. Katulad mo, nakalaan kang maghintay ng mahigpit 2 taon para mabigyang katuparan ng ating pag-ibig. Malambing na sabi niya sa mapapangasap